Kabanata 1281 Jade ng Sealed Realm. Natakot si The Wastewater sa kanyang talino mula sa mga essence na nagmula sa katawan ni Wang Lin, at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Ang tatlong diwang ni Wang Lin ay malayo sa kanyang imahinasyon. Hindi siya naglakas loob na isipin ang mapangwasak na kapangyarihan ni Wang Lin kung mabubuhay siya at naging ikatlong hakbang na cultivator sa loob ng 1,000 taon. Sa sandaling maabot niya ang ikatlong hakbang, magiging sapat na ang kapangyarihan niya upang harapin ang mga nasa unang yugto ng Nirvana Void sa loob ng 10,000 taon. Sa katunayan, hindi sila magiging kapareha para sa kanya. Ang ganoong figure na lumalaban sa langit ay magseselos pa sa langit. Hindi siya dapat magpakita. Papatayin ko siya, kailangan ko siyang patayin. Kung hindi, walang lugar para sa akin sa hinaharap. Sa sandaling ito, hindi man lang alam ng The Wastewater na ang tatlong essences ay hindi pa limitasyon ni Wang Lin. Ibinigay niya ang kanyang buhay at naunawaan ang kanyang unang diwa, ang buhay at kamatayan na diwa. Nabasag niya ang kanyang sinaunang Diyos na mga bituin at naunawaan ang kanyang pangalawang diwa, ang karma na kakanyahan. Sinira niya ang kanyang bituin ng batas at naunawaan ang kanyang ikatlong diwa, ang totoo at huwad na diwa. Gayunpaman, sa loob ng kanyang katawan, na hindi pa nawawala, naroon pa rin ang apoy ng Vermilion Bird. Ang apoy ng Vermilion Bird na ito ay dumaan na sa tatlong metamorphosis. Ang bawat metamorphosis ay lubhang nadagdagan ng kanyang pag-unawa sa apoy. Ang ikatlong metamorphosis ay nagbigay daan sa pagkabisado ni Wang Lin sa apoy na umabot sa isang nakakatakot na antas. Ang lahat ng mga spell ng apoy ay kailangang magbunga sa harap niya. Kung mayroong isang cultivator na naglilinang ng mga spelling ng apoy, maaaring iwagayway ni Wang Lin ang kanyang kamay at palitawin ang apoy ng ibang tao upang patayin sila. Kahit na hindi sila cult iba ng mga fire spell, magagamit ni Wang Lin ang kanilang galit at masunog sila hanggang sa mamatay. Sa mundong ito, ang pinakamalakas na apoy ay ang ningas ng galit. Ang bawat tao ay mayroon ito at ito ay hindi nakikita, ngunit kapag nagsimula itong mag-apoy at hindi ka makatagal, ikaw ay mamamatay. Sa itaas ng apoy ng galit ay naroon din ang nagniningas na apoy na may kapangyarihang makawasak sa lupa. Ang nagniningas na apoy ay nagniningas na apoy mismo, na nagpapahintulot sa apoy na masunog sa pangalawang pagkakataon, na nagreresulta sa hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Gayunpaman, sa itaas ng nagniningas na apoy ay mayroon pa ring daw na apoy. Kung maabot ni Wang Lin ang kaharian na iyon, maaari niyang direktang sunugin ang domain ng iba. Ito ay hindi na isang spell o kakayahan, ngunit isang bagay na malapit sa isang spell ng Dao. Ang pangunawa ni Wang Lin sa apoy ay hindi mas mababa sa kanyang pangunawa sa buhay at kamatayan, karma, at totoo at mali. Kung ang tatlong iyon ay makapagsilang ng mga essence, natural na ang apoy ay magsilang din ng isang essence. Gayunpaman, ang kakanyahan na ito ay mahusay na nakatago, at hindi ito napansin ng The Wastewater. Ito ay dahil sa kanyang cultivation level. Kung mayroong pangatlong hakbang na cultivator sa Spirit Void stage, makikita nila ang pang-apat na essence na magpapagulat sa lahat ng third step cultivator. Apat na diwa, apat. Higit pa sa Sovereign, Qing Lin, at higit pa sa Lord of the Sealed Realm. Higit pa sa sinumang cultivator na nagkamit ng kaliwanagan sa kapwa sa inner at outer realms. Kung alam ito ng soberano, gagawin niya ang lahat para kunin si Wang Lin bilang kanyang disipulo, anuman ang halaga nito. Kung alam ito ng The Wastewater, mas magugulat siya. Para sa kanya, si Wang Lin ay parang isang binhi na maaaring maging tunay na pinuno ng Ancient Star System, isang tunay na sinaunang Celestial, at isang maalamat na fourth step cultivator. Bagamat lumalaki pa ang taong ito, nakakagulat pa rin. Gayunpaman, ang apat ay hindi limitasyon ni Wang Lin. Sa ilalim ng nakatagong asensya ng apoy sa loob ng katawan ni Wang Lin ay ang kanyang huling diwa, ang ikalimang diwa. Kulog. Heavenly Thunder Essence. Nilamon niya ang kalahating sinaunang kaluluwang pinanggalingan ng Thunder Dragon, binago niya ang kanyang pinagmulang kaluluwa sa loob ng mahigit 1,000 taon, at naabsorb ang kulog mula sa sinaunang Scattered Thunder Clan. Nagbigay daan ito sa kanya na gamitin ang karapatan sa kulog bilang kapalit ng langit, ngunit kung lalakad pa siya ng isang hakbang, maaari niyang palitan ng, sa lugar, at utusan ang sarili niyang kulog. Pagkatapos, kung siya ay nagkaroon ng kaliwanagan at lalamunin ng siyam na iba't ibang uri ng kulog, maaari siyang maging master ng kulog at kumpletuhin ang kanyang kulog daw, na magbibigay sa kanya ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan. Ang iba ay kikilos bilang kapalit ng langit, ngunit si Wang Lin ay kikilos ayon sa kanyang sariling kalooban. Ang dalawang essence na ito ay nakatago sa loob ng kanyang katawan, at ang The Wastewater ay hindi ito matukoy. Kung alam niyang si Wang Lin ay may 5 diwa, anong uri ng gulat na ekspresyon ang mayroon siya? Gayunpaman, ang lahat ng ito ay lubhang mahina at mapanganib. Hanggat bumaba ang pag-atake ng The Wastewater, ganap niyang papatayin si Wang Lin at papatayin si Wang Lin ngayon din. Kapag patay na, ang 5 diwa na ito ay mawawala. Ang pagsilang ng 5 diwa sa isang tao, na hindi pa nangyari sa inner o outer realms, ay mawawala.
Sa ngayon ay masyadong mahina si Wang Lin bago ang ikatlong hakbang na cultivator. Gayunpaman, hanggat mayroon siyang oras at pagkakataon, si Wang Lin ay maaaring mabilis na maging isang makapangyarihang pag-iral na kahit na ang mga third step cultivator ay kailangang sumuko. Wala sa mga ito ang ganap na tiyak, ngunit nang nahaharap sa krisis sa buhay at kamatayan ng The Wastewater, si Wang Lin ay nagsilang ng 5 essences sa ilalim ng pressure. Nagbago ang lahat at si Wang Lin ang naging cultivator na may pinakamaraming esensya sa kasaysayan. Mamatay ka para sa akin. Nagpakita ang The Wastewater ng isang baliw na hitsura na may bakas ng takot at pananabik. Ang mga ekspresyong ito ng magkasama ay nagpakita ng kanyang pervert na personalidad. Nais niyang patayin ng makalangit at mahuhusay na taong ito. Gusto niyang patayin ang taong pinaghihinalaan niyang reincarnation ng isang fourth step cultivator. Gusto niyang patayin ang taong ito na maaaring tumugma sa pinakamakapangyarihang kayamanan sa mundo. Sa cultivation planeta na kanyang itinapon, ang 1.5 bilyong Water Dao disciples ay nagbigay ng nakakagulat na puwersa at bumaba kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay ganap na kalmado. Sa puntong ito, binitawan na niya ang lahat. Mabuhay o mamatay, hindi mahalaga dahil ang lahat ay kumikislap. Ang tanging bagay na hindi niya maputol ay ang kanyang mga magulang, ang pagmamahal ni Wang Er, at ang kanyang pakikipagkaibigan kay Sito at Qing Shui. Ayaw niyang putulin ang mga iyon. Ayaw niyang putulin sila. Gusto lang niyang kukunin silang lahat at sabay na lalakad patungo sa kamatayan. Ang apoy ng kamatayan ay maaaring maging mas maliwanag kaysa sa anumang bituin. Kung ang isa ay namatay na walang malapit sa kanilang puso, ang kanilang kamatayan ay magiging malungkot at malamig. Gayunpaman, kung mayroon pa ring mga damdamin sa puso, kahit na ang kamatayan ay maaaring maging kasing liwanag ng isang bituin at nagniningning sa malayo at malawak. Gusto mo akong patayin, pagkatapos ay hayaan tayong mamatay ng magkasama. Nang bumagsak ang higanting cultivation planeta, ibinuko ni Wang Lin ang kanyang mga braso. Ang 3 puyo ng tubig ay parang baliw at ang apoy at kulog essences sa loob ng kanyang katawan ay sumugod palabas. Ang pag-atake na ito ay lampas sa 100 suntok ng buhay, mas malakas kaysa sa God-Slaying War Chariot. Isa itong pag-atake gamit ang mga essences na naintindihan ni Wang Lin para ilunsad ang pinakamatalino na pag-atake sa kanyang buhay, ang kanyang huling spell. Dumagundong ang langit at lupa ng gumuho at naglaho ang star fog. Nabasag ang buong rank 5 region at 5 higanting spatial crack ang lumitaw sa rank 6 na region. Sila ay naging isang walang hanggang linya ng paghihiwalay sa dagat ng ulap. Ulap. Kahit sa rank 7 na rehiyon, hinati ito ng spatial crack sa kalahati. Ang pag-atake na ito ay halos malapit sa ikatlong hakbang na spell. Ito ay sapat na upang sirain ang sinumang Nirvana Shatterer Cultivator at Heaven's Blight Powerhouse. Kahit na ang Azure Dragon Divine Emperor ay walang alinlangan na mamamatay. Isang beses lang magagamit ni Wang Lin ang pag-ataking ito dahil ginamit ito sa halaga ng pagbagsak ng 5 essence na nakuha niya. Sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang 5 essences ang munting cultivator na ito ay nakapaglansad ng isang pag-atake na maihahambing sa isang Nirvana Void Cultivator. Ito ay napakatalino at kamanghamanghang. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ng The Wastewater. Maaaring iangat ng kanyang pagkabigla ang mundo, ngunit kailangan niyang salakayin at patayin si Wang Lin. Kahit na ito ay magreresulta sa isang pinsala na magdudulot sa kanya na pumunta sa closed-door cultivation para sa libu-libong taon. Kahit na kailanganin niyang sirain ang 1.5 bilyong Water Dao na disciples na nakalap niya, kailangan pa rin niyang umatake. Kung Otres siya ngayon, tiyak na mamamatay siya sa hinaharap. Mas mabuti kung patayin niya si Wang Lin dito at sirain ang anumang potensyal na issue. Mamatay. Ang mga mata ng The Wastewater ay nagsiwalat ng napakalaking layunin ng pagpatay ng bumaba ang malaking planeta ng paglilinang at hinawakan ng puyo ng tubig na naglalaman ng 5 essences. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakagigimbal na pagbabago na hindi naisip ng sinuman ang nangyari. Bago ang labanang ito, si Wang Lin ay sumama sa All-Seer at gumamit ng isang butil ng Defying Ones upang basagin ang hamog at makakita ng pag-asa na mabuhay. Ang pagkakataong mabuhay ay isang jade na pag-aari ni Liu Jinbiao. Sa sandaling ito, malapit nang bumangga ang cultivation planeta ng The Wastewater sa essences vortex ni Wang Lin, at sisubog na sana ni Wang Lin ang kanyang essences para pareho silang mamatay ng magkasama. Ang jade na sumama sa kanyang pinagmulang kaluluwa na nawala kasama ng langit na defying bead at hindi matagpuan ng The Wastewater ay biglang lumitaw. Ang jade ay kumikinang ng maliwanag nang lumabas ito mula sa katawan ni Wang Lin at lumutang sa kanyang harapan. Sa sandaling lumitaw ang jade, ang The Wastewater ay nanginginig ng husto at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at gulat. Namutla ang mukha niya na walang bahid ng dugo. Maging ang cultivation planeta na nabuo sa pamamagitan ng kanyang spell ay tumigil sa himpapawid, at ang 1.5 bilyong Water Dao disciples lahat ay nanginig ng husto. Isang hindi maipaliwanag na presyon ang lumabas sa jade na parang baliw at kumalat sa mga bituin. Ito ay Master.
Ito ang aura ni Master, ito ang Jade ni Master, at ito ang Sealed Realm Jade. Ito ang tanging bagay na dinala ni Master mula sa sinaunang Celestial Realm. Mula nang mamatay ang kanyang amo, palagi na siyang kinakabahan. Ngayong nakita niya ang Jade, ang takot na mayroon siya para sa kanyang amo. Sa sandaling ito, lumulutang ang Jade bago naglabas si Wang Lin ng gintong liwanag at biglang lumitaw ang isang daliri. Ang daliring ito ay bumaril bilang sinag ng gininto ang liwanag at walang awang idiniin ang kuko sa pagitan ng mga kilay ng The Water. Ang bilis nito ay hindi maisip. Tila nakalimutan ng The Water na lumaban dahil napuno ng takot sa kanyang amo ang kanyang katawan. Hindi siya naglakas loob na lumaban. Wala na rin siyang panahon para lumaban. Dama po ang daliri sa 7 kulay na pako at lumubog ito sa loob ng 2 pulgada pa. Ang 7 kulay na pako na nakasubsob na sa bungo ng The Water na 5 pulgada ay ganap ng nakaimbed sa ulo ng The Water. Kabanata 1282 simula ng isang mahusay na pagkakataon. Ang The Water ay nagpakawala ng isang malungkot na sigaw, at sa sandaling ito, isang hindi nakikitang apoy ang tila sumunog sa kanyang kaluluwa. Nagdulot ito ng marahas na sakit na sumabog sa loob ng kanyang katawan. Ang 7 kulay na pako ay espesyal na ginawa para sa pagpatay sa mga third step cultivator. Ang mahiwagang meteorite na pinadalisay ng soberano ay naglalaman ng kapangyarihan na hindi naiintindihan ng soberano mismo. Ang kapangyarihang ito ay maaaring makapinsala sa isang ikatlong hakbang na cultivator sa hindi maisip na antas. Maging ang Lord of the Sealed Realm ay namatay matapos masaksak ng mahigit 77 kulay na pako. Ang hindi maintindihan na puwersa ay nagdulot ng hindi maisip na pinsala. Sa ngayon, kung ang 7 kulay na pako na ito ay hindi pa ganap na nakapasok sa The Water, hindi siya malalagay sa isang krisis sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, dumating ang avatar ng matandang lalaki mula sa Wind Celestial Realm, at ang kanyang sorpresang daliri ay itinulak ang kuko sa lalim ng 5 pulgada. Dahil dito, halos mabaliw ang The Water, at hindi niya ito mapigilan. Gamit ang kanyang makapangyarihang ikatlong hakbang na paglilinang, bahagya itong pinigilan ng The Water sa pamamagitan ng puwersa. Papatayin niya si Wang Lin at papasok sa closed-door cultivation para gumaling. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa sandaling dumating ang kanyang spell para patayin si Wang Lin, nilito ang Jade ng kanyang amo. Ang pagkabigla na idinulot sa kanya ng Jade ay hindi mas mahina kaysa makita ang heaven-defying deed o ang kanyang amo. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nagdala sa kanya ng kawalan ng pag-asa, hanggang sa lumitaw ang daliri. Masyadong pamilyar ang The Water sa daliring ito. Nakilala niya sa isang tingin. Ito ay daliri ng Master. Dahil sa pagtuklas na ito, halos mawalan siya ng bait. Wala na siyang oras para magmakaawa bago bumaba ang daliri, dahilan para tuluyang pumasok sa kanyang bungo ang 7 kulay na kuko. Sa sandaling ito, nang ang 7 kulay na kuko ay ganap na nakapasok sa bungo ng The Water, ang 7 kulay na kuko ay nagsimulang matuno. Nagbigay ito ng makapangyarihang 7 kulay na liwanag na pumupuno sa kanyang utak. Sa sandaling ito, ang mga orifice ng The Water ay nagbigay ng 7 kulay na liwanag. Ang kanyang ulo ay parang tapon na may 7 butas kung saan misisikatin ang 7 kulay na liwanag. Habang sumisigaw ng malungkot, tila nabaliw ang The Water, at mabilis siyang umatras. Puno ng matinding pakikibaka ang kanyang mga mata habang nilalabanan niya ang 7 kulay na liwanag sa kanyang isipan. Kaya lang kahit anong pilit niya ay walang kwenta. Ang 7 kulay na kuko ay naging likido sa isang iglap at napuno ang kanyang isipan. Ang sakit ay nakakasakit sa puso, at ang The Water ay nagpakawala ng masasakit na sigaw. Lalong hamina ang pagpupumigla sa kanyang mga mata at halos mawalan na siya ng malay. Guro, binigyan mo ako ng anting-anting upang ako ay mapalaya sa 3 panganib. Ngayong naubos na ang 3 beses, naparito ka para patayin ako. Karma, karma, karma. Isang malungkot na ngiti ang pinakawalan ng The Water, ngunit ang kanyang mukha ay mukhang mabangis. Hindi ako susunod. Pagkatapos mong mamatay, naabot ko ang ikatlong hakbang at naging isang powerhouse. Ako ang Panginoon ng Godsect. Ako ang papalit sa iyo. 1.5 bilyong Water-Dao disciples, sumabog para sa akin. Ibigay mo sa akin ang iyong Just Flames para labanan ang 7-colored God Void Nail. Ang The Water ay nagpakawala ng malungkot na dagindong habang siya ay umatras na parang baliw. Sinira niya ang kawalan at umatras pabalik sa Godsect. Ang higanting cultivation planeta ay malapit na sumunod sa kanya. Ang 1.5 bilyong Water-Dao disciples ay bumagsak at ang Just Flames na pagmamay-ari lamang ng mga third step cultivator ay sumugod sa utak ng The Water upang labanan ang 7 kulay na liwanag. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong sa loob ng katawan ng The Water at nawala kasama niya. Ang The Water ay nabaliw sa buong daan. Patuloy niyang pinipigilan ang pagkasira sa loob ng kanyang katawan at mabilis na nawala. Ang mga dumadagindong na dagindong ay unti-unting hamina pagkaalis niya. Tanging katahimikan ang nananatili. Napakatahimik, para bang walang ibang natitira.
Dahan-daang ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Sinira niya ang lahat. Kahit na hindi niya sinira ang sarili na dalhin ng The Wastewater kasama niya, ang kanyang mga pinsala ay mas malala kaysa sa mga natamo niya pabalik sa Demon Spirit Land. Naubos na ang lahat ng kanyang sigla at tumanda na siya. Sa sandaling ipinikit niya ang kanyang mga mata, bumalik ang 3 puyo ng tubig sa kanyang katawan at ang 5 essences ay lumipat sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, anuman ang mangyari, hindi nila mabawi ang nawalang sigla. Saktong pagpikit niya, may lumitaw na vortex sa pagitan ng kanyang mga kilay at dahan-daang lumipad palabas ang heaven-defying bead. Sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay natunaw at kumalat sa kanyang buong katawan. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay tila naging isang taong bato. Isang estatwa ng isang matandang lalaki. Kasabay nito, ang jade na lumulutang sa kanyang harapan ay natunaw din at pumasok sa mga kilay ni Wang Lin, na wala nang walang bakas. Ilang sandali pa, sa hindi kalayuan, kung saan bumagsak ang trident, mayroong isang ulap ng kristal na liwanag. Ang ilaw ay sumara kay Wang Lin at nawala sa kanyang kanang kamay. Gayun din, sa sandaling ito, kung saan bumagsak ang paru-paro ng ikatlong God-slaying War Chariot, nagkaroon ng mahina, 7 kulay na ningning. Isang malabo na 7 kulay na paru-paro ang nabuo at nagpupumilit na ay pakpak ang mga pakpak nito. Dahan-dahan itong lumipad patungo kay Wang Lin at naglaho sa mga bitik ng 7 kulay na liwanag na pumasok sa katawan ni Wang Lin. Naroon din ang 2 may itim at puting maiikling espada. Nag-reform sila bilang mga multo na parang isang misteryosong puwersa ang bumuhay sa kanila. Naging itim at puting USA sila bago pumasok sa katawan ni Wang Lin. Tapos na ang lahat. Ang kamalayan ni Wang Lin ay nalubog sa kadiliman at dahan-dahan siyang nakatulog. Naging bato ang kanyang katawan sa ilalim ng mahiwagang kapangyarihan ng heaven-defying bead at dahan-daang lumutang sa mga bituin. Ang rank 5 na rehiyon ay bumagsak. Napuno na ito ng mga spatial crack at ang malamig na hangin na nagmumula sa loob nila. Nagkaroon din ng isang malaking halaga ng mga nakatagong vortex. Lumutang si Wang Lin sa rank 5 na rehiyon. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon, maaaring 1 araw, 10 araw, o maaaring 1 buwan. Si Wang Lin ay naging estatwa ng isang matandang lalaki at nagpatuloy sa paggala sa rank 5 na rehiyon. Minsan ay makakatagpo siya ng puyo ng tubig at itatapon sa malayo. Minsan ay makakatagpo siya ng spatial crack at lilito ang mga bitik sa buong katawan niya. May babae rin sa rank 5 region. Dumating siya sa hindi kilalang tagal ng nakaraan. Nang makarating siya sa battleground kung saan nag-away sina Wang Lin at The Wastewater, tumulo ang mga luhas sa kanyang mukha. Leg, kinagat ng babae ang ibabang labi hanggang sa lumabas ang dugo. Malungkot siyang tumingin sa harapan. Sa sandaling ito, parang namatay ang puso niya. Isang death aura ang bumalat sa kanyang katawan at nagtagal. Gusto mo ba siyang iligtas? Isang sinaunang tinig ang nagmula sa mga bituin at damapo sa tainga ng babae. Nanginginig ang katawan ng babae. Hindi siya patay, pero patay na siya. Kailangan mong hanapin yung ginawa niyang rebeltong bato tapos tuturuan kita ng paraan. Siguro, maibabalik siya nito, ngunit ang pamamaraang ito ay may malaking halaga, humina ang boses hanggang sa maramdamang parang wala na ito. Gayunpaman, ang kanyang mga sinabi ay nagningning sa determinasyon ng mga mata ng babae. Marahan siyang tumango habang pinupunasan ang kanyang mga luha at nagsimulang maghanap sa bumagsak na rank 5 na rehiyon. Lumipas ang oras. 3 araw, 10 araw, 19 na araw, hanggang makalipas ang 30 araw. Sa sulok ng rank 5 region, nakita ng babae ang rebulto ng isang matandang lalaki na puno ng mga bitik. Niyakap niya ang rebulto at bumagsak ang kanyang mga luha dito, ngunit walang tunog na nanggagaling sa rebulto. Hawak ang rebultong bato at lumuluha, unti-unting umalis ang babae sa lugar na walang mahanap. Sa isang ligaw na kontinente na nakatago sa hindi kilalang rehiyon ng Cloud Sea. Maraming mabangis na hayop sa kontinenteng ito dahil kakaunti lang ang nakahanap ng lugar na ito sa hindi mabilang na mga taon. Nang dumating ang babae, nagsimulang umungol ang mga mabangis na hayop, ngunit agad silang tumahimik. Tila ang aura na nagmumula sa katawan ng babae ang nagpang-inig sa mga halimaw, at hindi sila naglakas loob na gumawa ng ingay. Sa hilagang bahagi ng ligaw na kontinenteng ito, ang babae ay bumaba sa isang lambak na may rebeltong bato. Inayos niya ang lambak at tahimik na tumingin sa rebeltong bato habang magkasama silang naninirahan. Araw-araw, tatayo ang babae sa harap ng rebeltong bato, kinakagat ang dulo ng daliri, at tinatakpan ng dugo ang rebeltong bato. Napakagaspang ng rebeltong bato, kaya matindi ang sakit sa daliri niya. Gayunpaman, tumingin ang babae sa mga mata ng rebeltong bato na parang hindi niya alam kung ano ang sakit. Napakalaki ng rebeltong bato, kasing laki ng tao. Upang matakpan ito ng dugo ay magtatagal, at ang kanyang sugat ay kadalasang gumagaling sa kalahati. Matapos gawin ito ng maraming beses, ang sakit na ito ay parang pagpapahirap. Araw-araw, ang sakit na ito ay mas malala kaysa sa anumang pagpapahirap.
Sa tuwing natatabunan niya ng dugo ang rebulto, sinisipsip ng estatwa ang dugo. Ito ay magniningning na parabang nakabawi ito ng kaunting sigla, at mukhang hindi gaanong luma. Sa simula, pagkatapos itong matakpan ng dugo, aabutin ng isang buong araw para ma-absorb, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang bilis ay tumaas at ang dugo ay madalas na mawala sa loob ng 10 oras, na nagiging dahilan upang ang babae ay kailangang takpan muli. 1 buwan, 2 buwan, 4 na buwan, 7 buwan, 1 taon. Lumipas ang 1 buong taon. Kailangang takpan ng babae ng dugo ang buong rebultong bato ng walang nawawalang lugar. Napakaganda niya habang maingat na tinatakpan ng rebulto. Sa taong ito ng panahon, ang estatwa ng bato ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Unti-unting nagbago ang hitsura nito mula sa isang matanda at naging mas bata. Lalo lang namutla ang mukha ng babae. Ang malaking halaga ng pagkawala ng dugo na naglalaman ng pinagmula ng enerhiya ay nagmukhang isang namumulaklak na bulaklak na nalilanta. Nawalan siya ng sigla. Kung ito ay ordinaryong sigla, maaari itong maibalik. Gayunpaman, ang nawala sa kanya ay ang sigla ng kanyang isip, kanyang pinagmulang kaluluwa, at kanyang kaluluwa. Kung gusto mo siyang buhayin, kailangan mo siyang pakainin ng sigla. Tahimik na tumingin ang babae sa rebulto. Ang kanyang tingin ay tila walang hanggan. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay nakakakita ng panaginip habang siya ay natutulog. Isang panaginip na may isa sa mga pinakamalaking pagkakataon sa kanyang buhay, at ito ay nauugnay sa heaven-defying deed. Kabanata 1283 Lord of the Sealed Realm. Napakalalim ng panaginip na ito, kaya't imposibleng ihiwalay ito sa katotohanan. Bago si Wang Lin, nagkaroon ng hamog. Mabilis na dumaan ang ilang pinahabang pinagmumulan ng liwanag sa loob ng fog. Si Wang Lin ay isa lamang hindi nakikitang kaluluwa habang siya ay gumagala sa maulap na mundo ng tulala. Dahan-dahan siyang gumalaw at unti-unting naglaho, hanggang sa isang araw ay tuluyang mawala ang kanyang kaluluwa at hindi na umiral. Siya ay napakalamig, at ang lamig ay matindi habang ito ay kumalat sa kanyang kaluluwa. Lumipat siya sa hindi malamang tagal ng panahon. Walang araw o buwan o kahit na ang konsepto ng oras. Ito ay naiiba sa labas ng mundo. Habang sumusulong siya, unti-unting napagtanto ni Wang Lin na ang liwanag na gumagalaw sa loob ng fog ay naglalaman ng mga elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Binigyan nila siya ng napakapamilyar na pakiramdam, na parabang lahat ng 5 elemento ay pamilyar sa kanya. Ito ang mundo ng heaven-defying deed. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, o 1 taon. 2 taon, 3 taon. Hindi alam ni Wang Lin kung gaano katagal ang lumipas, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi naglaho. Sa loob ng hindi mabilang na mga taon na ito, minsan ay dumarating ang mainit at pulang ilaw ng dugo mula sa lahat ng direksyon at pinawi ang lamig sa loob ni Wang Lin. Ito ay unti-unting nagpausog sa kanyang kaluluwa, na naging dahilan upang siya ay dahan-dahang lumiko mula sa transparent hanggang sa kalahating corporeal. Ang pagkalito sa paligid ni Wang Lin ay unti-unting nawala habang ang liwanag ng dugo ay nagpapalusog sa kanya. Tumingin siya sa paligid at unti-unting naalala ang maraming bagay, kabilang ang mundong nakita niya halos 2,000 taon na ang nakalilipas. Nakolekta ko ang 5 elemento dito. Tahimik na nag-isip si Wang Lin nang mawala ang kalituhan. Isang pakiramdam ng paggising ang bumalat sa kanya, nalaman lamang na pagkagising ay nasa panaginip pa rin siya. Tahimik niyang pinakiramdaman ang paligid at ibinalik ang tingin. Sa hindi kilalang tagal ng paggala na ito, nakapasok siya ng malalim sa heaven-defying deed. Ngayon ay hindi na niya mahanap ang daan pabalik. Kahit na natagpuan niya ito, walang daan palabas. Para siyang nakulong dito at maghihintay ng walang hanggan. Nandito rin si Wan Er. Sanay na si Wang Lin na malungkot, sanay na siya lang ang tao sa mundo. Wala siyang naramdamang discomfort dito. Gayunpaman, naalala ko na nakulaps ko na ang lahat. Bakit ako nagpakita dito? Kumunat ang noo ni Wang Lin habang nakatingin sa kanyang katawan at nagpakita ng mapait na ekspresyon. Nakita niya ang kanyang katawan sa isang kalahating transparent na estado. Halata namang isa lang siyang kaluluwa. Nakita rin niya ang mainit na liwanag ng dugo na nagmumula sa lahat ng direksyon na nagpapalusog sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na alisin ang kanyang pagkalito at para sa kanyang kaluluwa ay magkaroon ng hugis. Ang ilaw ng dugo na ito ay natigilan si Wang Lin habang pinapanood niya ang liwanag ng dugo na pumasok sa kanyang katawan at nagbibigay sa kanya ng mainit na pakiramdam. Gayunpaman, kahit na ano, hindi niya maisip kung ano ang ilaw ng dugo. Maaaring ito ay isang mahiwagang puwersa sa loob ng heaven-defying deed na makapagpapalusog sa kaluluwa. Nag-isip sandali si Wang Lin. Parang ang sagot lang nito ang makapagpaliwanag ng lahat. Gayunpaman, naramdaman niyang parang may mali. Habang nag-iisip pa siya, biglang may bulungan mula sa malayo sa loob ng panaginip na ito. Dito. Naningkit ang mga mata ni Wang Lin. Ang bulong na ito ay pumasok sa kanyang tenga at naging alon na umaalingaw-ngaw sa kanyang kaluluwa.
Nakatitig sa harapan, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Kakaiba ang boses na ito. Nakakayanig ng kaluluwa. Ako ang may-ari ng heaven-defying bead, kaya gusto kong makita kung ano ang boses na ito. Pagkatapos magnilay-nilay, dahan-daang sumulong si Wang Lin. Hindi siya mabilis kumilos, at dahil isa lang siyang kaluluwa, parang simoy ng hangin na lumulutang pasulong. Pumasok siya sa hamog at nawala. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ni Wang Lin. Habang umuusad siya, malinaw niyang naramdaman ang dugong laging nandoon. Ang liwanag ng dugo ay humabaw kay Wang Lin at nagpausog sa kanyang kaluluwa, na naging dahilan upang lumakas ang mainit na pakiramdam na iyon. Ano itong bloodlight? Habang sumusulong si Wang Lin, nakasimangot siya. Hindi niya maisip ang pinagmulan ng ilaw ng dugo na ito. Habang sumusulong siya, mas mabilis pa sa kidlat ang kanyang bilis. Nabasag niya ang hamog na may dumadagandong na dagandong. Ngayon ay gumalaw siya ng hindi mabilang na beses na mas mabilis kaysa noong siya ay nalilito. Napaatras ang hamog at agad na bumagsak bago ang bilis ni Wang Lin. Tinusok ni Wang Lin ang kanyang daan. Unti-unting lumipas ang oras. 1 taon, 2 taon, 3 taon. Nagpatuloy si Wang Lin sa paglipad. Siya ay isang kaluluwa at hindi gumamit ng pinagmulang enerhiya. Ito ang heaven-defying bead, at siya ang may-ari nito, kaya para siyang isda sa tubig. Habang siya ay umuusad, ang hamog ay naging mas manipis. Sa buong mga taon na ito, ang liwanag ng dugo ay hindi huminto, patuloy na nagpapalusog sa kaluluwa ni Wang Lin. Ito ay naging sanhi ng kanyang kaluluwa upang hindi na maging transparent. Ito ay naging corporeal. Gayunpaman, naramdaman ni Wang Lin na bagamat mainit pa rin ang ilaw ng dugo na ito, humihina ito at unti-unting lumalamig. Lumipas ang hindi kilalang tagal. Habang lumilipad si Wang Lin sa mga taon, ang bulong ay darating at magiging mas malinaw. Dito. Pabilis ng pabilis ang paggalaw ni Wang Lin. Sa araw na ito, bigla siyang tumigil at tumingin sa harapan. Sa harap niya, sa loob ng manipis na ulap, biglang lumitaw ang isang makalangit na pinto. Si Wang Lin ay hindi estranghero sa pintong ito, ilang beses na niya itong nakita. Ang malaking pinto na ito ay nakatayo sa heaven-defying bead at walang hangganan. Ang sinumang tumayo sa harap nito ay magkakaroon ng ilusyon na sila ay isang langgam. Sa sandaling ito, habang papasok si Wang Lin, ang higanting batong pinto ay dumagundong at dahan-daang bumukas. Isang dambuhalang bitik ang bumukas, na nagdulot ng malakas na dagandong. Here. Nanggaling ang boses, at mas malinaw pa. Sa malapit na distansyang ito, ang boses ay dumaan sa mga tainga ni Wang Lin na parang mga ripples at naging sanhi ng pagkasira ng kanyang pinagmulang kaluluwa. Siya na talaga. Nanliit ang mga pupil ni Wang Lin habang nakatitig siya sa pintong bato at tumahimik. Nakaisip siya ng ilang hula tungkol sa boses sa loob ng ilang taon at natural na naisip ang pintong na lumabas mula sa heaven-defying bead. Sa nakikita niya ngayon, bagamat nabigla siya, ito ay isang sorpresa. Habang siya ay pinapakain ng liwanag ng dugo sa mga nakaraang taon, ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay naging mas matatag, at siya ay nakabawi ng higit pang mga alaala. Naalala niya ang jade na biglang lumitaw sa kanyang pakikipaglaban sa The Water. Naalala rin niya ang ibinulalas ng The Water. Ang jade na ito ay ang Jade of the Sealed Realm, at ito ay isang bagay na pag-aari ng amo ng The Water. Si Wang Lin ay palaging nalilito tungkol sa isang bagay, at ngayon ay malabo na siyang may sagot. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit gusto siyang patayin ng batang maputi. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos nagisingin ang kanyang alaala at pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban sa The Water, nalaman ni Wang Lin na ang Panginoon ng The Water ay ang Lord of the Sealed Realm at ang huling may-ari ng heaven-defying bead. Ang puting buhok na batang lalaki ay halatang naramdaman ng aura ng kanyang amo at dumating upang patayin si Wang Lin. Kaya naman, pagkatapos lamunin ang dugo ni Wang Lin, sinabi niya, hindi reincarnation. Pagkatapos ay hinanap niya ang kaluluwa ni Wang Lin para sa heaven-defying bead. Ang layunin niya ay hanapin ang kanyang amo at patayin siya. Nakita ni Wang Lin ang lahat ng ito. Kaya naman labis na naalarma ang batang maputi ang buhok at nagpahayag ng walang katapusang takot nang makita ang jade. Ang Lord of the Sealed Realm ay halatang hindi patay. Nang magising ang mga alaala ni Wang Lin, malinaw niyang naalala na may lumabas na daliri sa jade. Idiniin nito ang 7 kulay na pako sa bungo ng puting buhok na batang lalaki, dahilan para makatakas siya ng may malubhang pinsala. Here. Come in. Here. Nakatayo sa harap ng batong gate, ang pag-ungol ay naging mas malinaw. Dahan-dahan itong umakyat at binago ang mundo sa loob ng heaven-defying bead. Kalmado si Wang Lin habang nakatitig sa batong pinto at dahan-daang nagsabi, "Sino ka?" Matapos ang mahabang katahimikan ay lumabas ang isang umuungol na boses. Ako. Ako ang Panginoon ng Sealed Realm, ang pinuno ng Sealed Realm. Pumasok ka. Wala akong mali siya. Hindi kita sasaktan. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Malabo niyang naramdaman na parang may nanginginig na lihim sa loob ng pintong iyon.
Isang lihim na may kaugnayan sa heaven-defying bead at 100 para umalis siya sa lugar na ito. Matapos mag-isip ng kaunti, hindi na nagdalawang isip si Wang Lin at lumipad sa pintuan. Napapikit siya sa isang iglap at humakbang sa siwang ng pintong bato. Cloud Sea, rank 2 na rehiyon. May isang malayong ligaw na kontinente na nakatago sa kaibuturan ng hamog. Ang mga cultivator ay bihirang pumunta rito, at ito ay isang tiwangwang na lugar. May lambak sa kontinenteng ito. Si Li Qianmei ay nakaupo sa loob ng lambak, at sa harapan niya ay isang kristal na malinaw na estatwa. Ang estatwa ng bato ay napuno ng dugo, at ang dugo ay unti-unting nawala. Ang mukha ni Li Qianmei ay sobrang mapotla, na walang bakas ng dugo. Hindi na kumikinang ang kanyang asul na buhok, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Walang liwanag sa kanyang mga mata, tanging lungkot. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang 5 daliri ay basag at natuyo. Hindi ito kamay ng isang dalaga, kundi kamay ng isang matandang babae. Pagkatapos magtanggal ng langib na hindi pa naghihilom, unti-unting nagliwanag ang mga mata ni Li Qianmei at napuno ng determinasyon. Sinimulan niyang takpan muli ng dugo ang rebeltong bato. 4 na taon na ang lumipas. Sa 4 na taon na ito, hindi umalis si Li Qianmei sa lugar na ito. Tahimik niyang sinamahan ng rebeltong bato at pinalusog ito ng kanyang dugo. 4 na taon na ang nakalilipas, kailangan lang niyang takpan ng dugo ang rebulto at pagkatapos ay may 10th oras na magpahinga. Makalipas ang 4 na taon, ang estatwa ng bato ay naging mas mikantab at nangangailangan ng mas maraming dugo. Kinailangan niyang takpan ito ng dugo 4 na beses sa isang araw, at ang oras niya para magpahinga ay wala pang 4 na oras. Gigisingan kita. Tumingin si Li Qianmei sa rebeltong bato. Walang luhang lumalabas sa mata niya. Nagkaroon lamang ng bitik na nabuo sa patuloy na pag-agos ng luha. Sa loob ng 4 na taon na ito, maraming beses na niyang tinanong ang sarili, sulit ba ang lahat ng ito? Kabanata 1284 ang pinagmulan ng heaven-defying bead. Hindi alam ni Wang Lin na nangyayari ito. Sa sandaling ito, pumasok siya sa pintuan sa heaven-defying bead. Sa isang hakbang, parang pumasok siya sa ibang mundo. Ang lugar na ito ay may walang katapusang mabituing kalangitan. Walang hamog, tanging matingkad na mga bituin. Napakaganda nitong tingnan. Ang mabituing kalangitan na ito ay napakatahimik. Hindi rin ito pamilyar kay Wang Lin. Ikaw ang pangatlong tao na pumasok sa pintong ito. Ang ungol ay dahan-daang umalingaw sa mabituing kalangitan. Sa sandaling ito, nagsimulang lumiwanag ang mga bituin at samilaw ang liwanag mula sa walang katapusang mga bituin. Namuo ang liwanag sa harap ni Wang Lin upang bumuo ng starlight vortex. Pumasok ka. Ang pangatlong tao ay nakasama ko. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Matapos mag-isip ng kaunti, humakbang siya sa puyo ng tubig. Sa sandaling pumasok siya, nawala ang kanyang kaluluwa, at nang magpakita siya muli, ang lumitaw sa harap niya ay isang bughaw na langit at itim na lupa. May planeta sa pinto. Ang itim na lupa ay naglalaman ng damo na kumakaluskos habang umiihip ang hangin. Ang langit ay bughaw na walang anumang ulap. Parang dagat na nakabaligtad sa hangin. May isang higanting puno na tumatagos sa langit sa kanyang harapan. Ang puno ay kasing taas ng langit, at isang berdeng liwanag ang nagmumula sa puno, ngunit hindi nito maitago ang pinsalang dinanas ng puno. Ang dambuhalang punong ito ay tila nawalan ng buong buhay at unti-unting namamatay habang nagpupumiglas. Tumingin si Wang Lin sa higanting puno sa harapan niya at humigop ng malamig na hangin. Ang ungol ay nagmula sa higanting puno at umalingaw sa buong mundo. Ang punong ito ay nabuo ng aking buhay na Nirvana Realm Treasure. Ito lang ang dahilan kung bakit ako nakaligtas hanggang ngayon. Nanginginig ang isip ni Wang Lin habang nakatingin sa higanting puno. Napakalaki nito, sapat na upang makipagkompetensya sa mga sinaunang Diyos. Ako ay nagmula sa sinaunang Celestial Realm. Matagal ko nang nakalimutan ang pangalan ko. Pagkarating, tinawag ako ng mga tao na Lord of the Sealed Realm, o Ruler of the Realed Realm. Bago mo, 2 pang tao ang pumunta rito. I don't know their names, pero para makapasok dito ibig sabihin nakatadhana sila sa akin. Binigyan ko ang unang tao ng napakahusay na spell ng Dao at ang aking pangunawa sa mundo. Yung pangalawang taong pumasok, binigyan ko siya ng kalahating body of law, nakakaloka ang talent niya. Ikaw ang pangatlong cultivator na pumasok dito. Anong gusto mo? Tahimik na nag-isip si Wang Lin. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumingin siya sa higanting puno at dahan-daang nagtanong, pinilit mong umatras ang the wastewater. Kung hindi mo pa natagpuan ang jade ko, hindi kita matutulungan. Ngunit nakahanap ka ng jade, para magamit ko ito para tulungan ka ng kaunti. Pinagtaksilan ako ng aliping iyon, ngunit binigyan ko siya ng anting-anting para protektahan siya ng 3 beses. Ang huling beses na ginamit, at iyon ang dahilan kung bakit ako umatake. Pinigilan ni Wang Lin ang pagkabigla sa kanyang puso at mahinahong nagtanong, bakit mo ako tinutulungan?
Ang mga salita ni Wang Lin ay naging sanhi ng pagkatahimik ng higanting puno. Pagkaraan ng mahabang panahon, isang bulong ang nagmula sa matandang puno. Matagal na panahon na ang nakalipas, walang panloob o outer realm sa Ancient Star System. Sa walang hangganang sistema ng bituin na ito, mayroong isang banal na lugar na tinatawag na Ancient Celestial Realm. Ang sinaunang Celestial Realm ang namuno sa Ancient Star System at nakahuli ng mga tao. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang, pagkatapos maabot ang isang sapat na mataas na antas ng paglilinang upang buksan ang kanilang sariling espasyo, ay maaaring makapasok sa sinaunang Celestial Realm at maging miyembro ng sinaunang Celestial Realm. Lahat ay gumagalaw ayon sa nararapat, ngunit ang isang kayamanan na nagmula sa isang dayuhang sistema ng bituin ay nagdulot ng matinding kaguluhan. Ang kaguluhan na ito ay naging sanhi ng Ancient Celestial Realm na nahati sa kalahati at naglaho. Ang landas patungo sa pag-akyat ay sarado at lahat ng mga sipi ay isinara. Dahil dito, ang Ancient Star System ay nahati sa Inner at Outer Realms, at nabuo ang Sealed Realm Formation. Ang bahagi ng Ancient Celestial Realm sa labas ay naging banal na lugar para sa Outer Realm. At sa Inner Realm, nandoon ang isa pang bahagi ng Ancient Celestial Realm. Doon ako nanggaling. Habang nakikinig si Wang Lin sa sinaunang boses, isang shockwave ang kumalat sa kanyang isipan. Ang lihim na ito ay alam ng napakakaunting tao. Hindi rin niya akalain na may ganoong koneksyon ng Inner and Outer Realms. Ang Ancient Celestial Realm ay nahati sa dalawa at naging sanhi ng Ancient Star System na mahati sa Inner at Outer Realms. Ang sinaunang Celestial Realm ay nagbuso ng husto sa ilalim ng kaguluhang iyon, at hindi mabilang na mga tao ang namatay. Maging ang Celestial Emperor, na umiral mula pa noong una, ay malubhang nasugatan ng kayamanan na iyon. Pumasok siya sa closed-door cultivation at hindi na nagtanong tungkol sa labas. Gayunpaman, ang mga tao ng Ancient Celestial Realm na pumunta sa Outer Realm ay palaging nakatingin sa Inner Realm sa ilalim ng pamumuno ng 9 Celestial Concubine. Ang gusto nila ay ang kayamanan na iyon at ang daan patungo sa sinaunang Celestial Realm. Bilang sinaunang Dao Celestial, bumaba ako mula sa Ancient Celestial Realm para pamunuan ang Inner Realm para labanan ang pagsalakay ng Outer Realm at labanan sila. Gayunpaman, bago ko makumplito ang aking misyon, ako ay pinagtaksilan ng aking Dao na alipin. Malubhang nasugatan ako ng mga tao ng Outer Realm at ng mga sinaunang Celestial ng Outer Realm. Sa huli, isang Celestial Concubine ang sumalakay, na sinira ang aking katawan. Napilitan akong pumasok sa Heaven-defying Bead at umiral bilang Treasure Spirit. Nanginginig ang isip ni Wang Lin, at mabilis siyang nagtanong, ano ang Heaven-defying Bead? Ang bagay na naging sanhi ng malaking kaguluhan sa Ancient Celestial Realm, ang kayamanan na nagmula sa isang dayuhang sistema ng bituin ay ang Heaven-defying Bead. Ngunit ang tunay na kayamanan ay isang kumpas. Mayroong 9 na makalangit na kayamanan sa kumpas na ito. Nang makuha namin ang compass, 3 kayamanan na lang ang natitira, at ang Heaven-defying Bead ay inilagay sa gitna. Nakuha ng sinaunang Celestial Realm ng Inner Realm ang 2 pa. Ako dapat ang mamuno sa Inner and Outer Realms, kaya binigyan ako ng Celestial Emperor ng butil na ito. Gayunpaman, hindi ako ang unang may-ari ng Heaven-defying Bead. Sa aking hindi mabilang na mga taon ng pag-aaral, nalaman kong may 2 pang master ng Heaven-defying Bead. Ang bawat isa sa kanila ay malayong mas malakas kaysa sa akin. Sila ay dapat na mga cultivator mula sa isang dayuhang sistema ng bituin. At saka, naisip ko na ang Heaven-defying Bead ang pinakamahalagang bahagi ng compass. Sa kasamaang palad, ang Celestial Emperor ay nasa closed-door cultivation. Kung hindi, siya ay makakalusot at mahanap ang huling sikreto ng Heaven-defying Bead. Ang lokasyon ng sinaunang Diyos Realm. Ancient God Realm. Nakakuha si Wang Lin ng mas maraming nakakagulat na mga lihim, bawat isa ay mas nakakagulat kaysa sa huli. Nabalitaan lang niya ang pinagmula ng Ancient Celestial Realm at ang Heaven-defying Bead. Ngayon ay naririnig niya ang tungkol sa sinaunang Diyos Realm. Dapat umiral ang Ancient God Realm. Hindi ko rin alam ang tungkol dito. Sa kasalukuyan, dapat ay patay na ako, ngunit hindi pa kumpleto ang aking misyon. Ang Celestial Emperor ay nasa closed-door cultivation pa rin at ang Ancient Celestial Realm ay seliado pa rin. Hindi natin dapat hayaang makapasok ang mga tao sa Outer Realm. Kung hindi, ang kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang 2 pang tao na pumasok dito ay hindi naging master ng Heaven-defying Bead. Mga sangla ko lang sila. Gayunpaman, iba ka. Ginawa mong tanggapin ka ng Heaven-defying Bead bilang Panginoon nito, kaya gusto kitang tulungan. Gusto kong maging Panginoon ka ng Sealed Realm at bantayan ng Sealed Realm para sa akin. Labanan ang pagsalakay ng Outer Realm hanggang ang Celestial Emperor ay lumabas sa closed-door cultivation, hanggang sa mabuksan ng selyo sa Ancient Celestial Realm. Pagkatapos kitang tulungan, tuluyan na akong magwo-Waldes. Magiging isang Nirvana Realm Treasure at magsasama sa puso ng Sealed Realm Formation para palakasin ito at bigyan ka ng mas maraming oras para lumago.
Kung matatapos mo ang dakilang gawaing ito at ibibigay ang heaven-defying bead sa Celestial Emperor kapag nagising siya, malaki ang gagantimpalaan mo. Matutupad ang lahat ng hiling mo, kahit na hilingin mong maipanganak muli ang babae sa loob ng kabaong. Biglang inangat ni Wang Lin ang kanyang ulo at tinitigan ang higanting puno. Natahimik siya. Matagal na akong pinagmamasdan ng taong ito at alam niya ang lahat tungkol sa akin. Alam niya ang kagustuhan kong buhayin si Wan Er. Ginagamit niya ito para sumuko ako sa tinatawag na Celestial Emperor. Gusto niyang ibigay ko ang heaven-defying bead kapag nagising na ang Celestial Emperor. Kapag ako ay sumunod, ako ay ganap na makokontrol ng Celestial Emperor. Ang lahat ay nasa kanyang kontrol. Kung masaya siya, maaari niyang buhayin si Wan Er, at kung hindi, maaari niyang patayin kaming dalawa. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Gayunpaman, kung gusto kong umalis, kailangan kong harapin ang taong ito. Walang masamang hangarin ng taong ito sa akin, makaluma lang siya sa sukdulan. Matapos siyang ipagkanulo ng The Wistwater, tinupad pa rin niya ang kanyang pangako sa pagprotekta sa The Wistwater ng 3 beses, nawawala ang pagkakataong patayin ang traidor hanggang ngayon. Nag-isip sandali si Wang Lin at dahan-daang nagsabi, ano ang maibibigay mo sa akin? Pagkasabi pa lang niya ay nanginig ang dambuhalang puno at isang nakakagimbal na pressure ang lumabas. Ang aura na ito ay parang isang bagyo, at ito ay dumiretso kay Wang Lin. Matapos palibutan si Wang Lin, direktang hinailan nito si Wang Lin papunta sa higanting puno. Nag-aral ako ng heaven-defying bead sa loob ng maraming taon. Napakaraming sekreto dito, at hindi ko mahanap lahat. Gayunpaman, natagpuan ko ang kakayahang kunin ang kapangyarihan mula sa labas ng Ancient Star System at itatak ito sa iyong kaluluwa. Hindi ka nito hahantong sa langit, ngunit papayagan ka nitong makapasok sa daigdig ng Dao. Kung ano ang makukuha mo, ikaw na ang bahala. Umalingaw-ngaw ang matandang boses at niyanig ang mundo bago ito unti-unting naglaho. Bumaliktad ang oras at nahayag ang gulong ng oras. Hindi na mamalayan, umalis si Taglagas at dumating ang Tagsibol. Nagsalita ng araw at buwan at lumipas ang 2 taon. Sa ligaw na kontinente sa rank 2 na rehiyon, si Li Qianmei ay sumama sa batong estatwa ni Wang Lin sa loob ng halos 6 na taon. Ang 6 na taon ay mabagal para sa mga mortal, ngunit mayroon ding pariralang, 10 taon sa isang kisap mata. Ang 6 na taon ay hindi gaano, ngunit hindi rin ito maliit. Para sa isang cultivator, ang 6 na taon ay parang isang pitik ng daliri, at lilipas ito sa isang iglap. Gayunpaman, ginugol ni Li Qianmei ang 6 na taong ito sa pagtatakip ng estatwa ng bato sa dugo. Ang 6 na taon na ito ay parang 600. Kahit na siya ay maganda pa, siya ay mukhang may sakit at naging mas payat. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng determinasyon at pagpupursige. Sa ngayon ay wala pang 2 oras ang pahinga niya sa isang araw. Gugugulin niya ang 2 oras na ito sa pagbuhos ng lahat ng kanyang pagsisikap sa paglilinang upang magsikap na mabawi ang higit na sigla bago muling takpan ng dugo ang rebulto. Ang kanyang marupok na anyo ay parang bulaklak na nalaglag. Kahit sinong makakakita sa kanya ay madudurog ang puso niya. Kabanata 1285 Paggising. 1. Sa loob ng lambak, ang batong estatwa ni Wang Lin ay naging isang kabataan mula sa isang matandang lalaki. Ganon din ang itsura niya bago siya naging rebeltong bato. Tahimik na tinitigan ni Li Qianmei ang rebeltong bato. Sa tuwing titingnan niya ito, pakiramdam niya ay nakatayo si Wang Lin sa kanyang harapan. Nangako ka sa akin na paalisin mo ako. Bulong ni Li Qianmei na parang kinakausap niya ang sarili niya at sabay kay Wang Lin. Ang kanyang mga alaala kay Wang Lin ay madalas na lumitaw sa kanyang isipan sa nakalipas na 6 na taon, na nagiging mas nakaugat. Gayunpaman, minsan ay naitatanong niya sa sarili kung bakit naging ganito ang lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang figure ni Wang Lin sa kanyang puso ay naging mas malakas. Ang pinaka-iniisip niya at ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan nang magkultiba siya ay ang mga mata ng isda sa tubig na nakatitig sa ibon sa kalangitan. Isang beses nahulog ang ibon at pinagpag ang mga balahibo nito. Habang umiinom ng tubig, sinalubong ng tingin nito ang mga isda sa tubig. Bagamat ito ay saglit lamang, tila ito ay tumatagal ng walang hanggan sa loob ng isipan ni Li Qianmei. Talaga bang? Isang nakaraang buhay. Kinagat ni Li Qianmei ang kanyang ibabang labi habang pinupunit niya ang mga langib sa kanyang 10 daliri at patuloy na tinatakpan ng dugo ang estatwa ni Wang Lin. Lumipas ang oras ng hindi namamalian. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 taon. Sa taong ito, ang batong estatwa ni Wang Lin ay nagsimulang sumipsip ng mas mabilis. Si Li Qianmei ay mayroon lamang kalahating oras sa isang araw upang magpahinga. Ginugol niya ang natitirang oras sa pagtingin sa rebulto. Bago pa tuluyang masipsip ang dugo, kailangan niyang takpan itong muli. Paulit-ulit. Ang taong ito ng oras ay halos katumbas ng nakaraang 6 na taon na pinagsama-sama. Walang gaanong oras para makabawi, kaya't maaari lamang niyang ipagpatuloy ang patuloy na pagkonsumo ng kanyang sigla. Halos naubos na ang mga table tasks sa storage space niya.
Inubos niya ang mga ito upang gawing enerhiya ng pinagmulan at ibalik ang kanyang sigla. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng mga tabletas ay hindi maihahambing sa sigla na ginamit niya. Kahit na higit pang mga tabletas ay hindi makakatulong. Sila ay magiging walang silbi. Dahil si Li Qianmei ay walang oras upang tunawin ang mga tabletas. Mayroon lamang siyang kalahating oras bawat araw. Kung ang mga tabletas ay humadlang sa kanya mula sa pagtakip kay Wang Lin ng dugo, mawawala ang kanyang 7 taong pagsisikap. Ang mukha ni Li Qianmei ay mapatla at madilim. Tanging mga mata niya lang ang kumikinang. Hindi niya inisip kung sulit ba ito o hindi, ang alam niya lang ay gusto niyang gawin ito, na kailangan niyang gawin ito. Walang pinagsisisihan. Ito ay sapat na. Matapos takpan ng dugo ang estatwa ni Wang Lin, kumuha si Li Qianmei ng isang tableta at mabilis na inilagay ito sa kanyang bibig. Ginamit niya ang lahat ng oras na kailangan niyang sumipsip nito, at pagkaraan ng kalahating oras, sumuko siya, hinayaan ang tableta na mawala. Bahagya niya itong ipinagpalit para sa karagdagang enerhiya ng pinagmulan bago pinilit ang sarili niyang sigla na gumawa ng mas maraming dugo para matakpan ang rebulto. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Isang babaeng may tiyaga, pagkahumaling, at determinasyon na tumagal ng 8 taon. Hindi siya naghintay ng daan-daang taon tulad ng limuwan o ang malungkot na musika, ngunit siya ay nagkaroon ng parehong pagkahumaling. Kung ito man ay 8 taon pa o hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Hindi mo pa nasasagot ang pangatlong tanong. Hindi ko pa naririnig ang sagot mo sa pangatlong tanong. Nakagat ni Li Qianmei ang kanyang labi habang patuloy niyang tinatakpan ng dugo ang rebulto hanggang sa katapusan ng kawalang hanggan. Pagkatapos ng 8 taon, wala siyang kalahating oras na pahinga. Ang pagsipsip ng batong estatwa ni Wang Lin ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Ang estatwa ay sumisipsip ng dugo halos sa sandaling ito ay natatakpan, at kailangan niyang simulan itong takpan ng dugo muli. Dahil sa pamamaraang ito, lalo siyang naging marupok. Wala siyang panahon para magpahinga o mag-cultivate, at umasa siya sa kanyang Nirvana Shatterer cultivation para ma-overdraft ang kanyang life force. Kaya ng isang babae ang lahat ng ito. Ang pagtatanong kung ito ay katumbas ng halaga o hindi ay kalapastanganan. Nawalan siya ng kakayahang mag-isip at tumigil sa pag-iisip ng kahit ano. Ang kanyang mga alaala kay Wang Lin ay nag-flash sa kanyang isipan at naging isang puwersa na tumulong sa kanyang makamit ang ika-8 taon. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot ay ang ika-9 na taon. Ang pagsipsip ng batong estatwa ni Wang Lin ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Madalas, bago pa man niya ito tapusin ng dugo, ang isang bahagi na kanina pa natatakpan ay mawawala na. Lumampas ito sa limitasyon ni Li Qianmei. Kahit na ginamit niya ang dalawa niyang kamay, hindi niya kayang makipagsabayan. Matapos itong matuklasan, nagpakita siya ng kaawa-awang ekspresyon at hindi nag-atubili na kagatin ang dulo ng kanyang dila para gamitin ang kanyang essence blood. Ang essence blood ay napakahalaga sa isang cultivator. Ang halaga ng isa ay nagpasya ng lahat para sa isang cultivator. Wala ito sa limbs, sa dulo lang ng dila at puso. Ang isang patak ng dugo dito ay katumbas ng buong katawan. Matapos niyang iluwa ang asensya ng dugo mula sa dulo ng kanyang dila, ang kanyang kamay ay gumawa ng selyo at ginawa itong ambon ng dugo na tumatakip sa rebultong bato. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng pamamaraang ito ng matinding pagkonsumo ay makakasabay niya ang mabilis na pagsipsip. Gayunpaman, sa tuwing maglalabas siya ng essence blood, mas lalong mapatla ang kanyang mukha. Mukha lang siyang balat at buto, at wala na doon ang dati niyang kagandahan. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nagbago sa ikalawang kalahati ng ika-9 na taon. Ang bilis ng pagsipsip ni Wang Lin ay tumaas, at kahit na ang essence blood mula sa dulo ng kanyang dila ay hindi sapat. Ang katawan ni Li Qianmei ay lubhang mahina at ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nagdikit ang kanyang mga ngipin at ikan-away ang kanyang kamay. Isang maliit na silver sword ang lumitaw at sinaksak niya ang sarili niyang puso. May essence blood pa rin sa puso niya. Ang matinding sakit ay naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Gayunpaman, wala sa mga ito ang nakapidyo sa kanya. Pero mas lalo siyang nanghina. Sa hindi maisip na pamamaraang ito, nalampasan ni Li Qianmei ang ika-9 na taon at pumasok sa ika-10 taon. Sabi ng boses na iyon, kung kaya kung tumagal ng 10 taon, may pagkakataon na magising siya. Ngayon na ang huling taon, malaki ang pinagbago ni Li Qianmei sa nakalipas na 9 na taon. Sa pagdating ng ika-10 taon, hindi na sapat ang asensya ng dugo sa dulo ng kanyang dila at puso para matakpan ang rebultong bato. Pinili ni Li Qianmei ang kanyang pinagmulang kaluluwa na dugong Dao. Ang pinagmulang kaluluwang Dao dugo ay ang kanyang pagkaunawa sa Dao na sumanib sa kanyang pinagmulang kaluluwa, ang kanyang pundasyon. Pino niya ito at pinilit na ilabas bilang isang aura. Bagamat hindi ito dugo, ito ay mas mahalaga, at ito ang lahat kay Li Qianmei. Nitong nakaraang taon, nag-alinlangan din si Li Qianmei. Gayunpaman, ang kanyang pag-aalinlangan ay nauwi sa isang namumulaklak na ngiti nang tumingin siya sa estatwa ni Wang Lin.
Katulad ng una nilang pagkikita, sobrang nakakaantig ang ngiti niya. May ibang babae sa puso mo. Hindi kita mananakaw o pipiliin. Sa palagay ko ay marami kang pinaghirapan para sa kanya sa mga nakaraang taon. Paano kita mapipilit? Ayos lang kung wala kang pakialam. Palaging may mga bagay sa mundong ito na hindi maipaliwanag. Naniniwala ako na kung ang babae sa puso mo ay dumating sa 9 na taon na ito, gagawin niya rin iyon at gagawin niya ito ng mas mahusay kaysa sa akin. Kahit na malaman ng Mubing May na iyon ang lahat at pumunta dito, gagawin niya rin iyon. Wala akong inaasahan, gusto ko lang kumpletuhin ang larawang iyon sa aking puso. Ikaw ay isang ibon at ako ay isang isda. Sa paglipas ng mga taon, marami akong naisip at naiintindihan. Marahil ay ilusyon lamang ang lahat, ngunit marami akong nakita. Sa isang malabo, nakita kita, na isang ibon, 2 beses na damapo malapit sa aking lawa. Minsan nang dumating ka para uminom at minsan nang nasugatan ka. Ginamit ko ang lakas ko para itulak ka mula sa lawa patungo sa dalampasigan para makahinga ka at makakalipad. Si Li Qianmei ay may magiliw ng ngiti habang nakatingin sa batong estatwa ni Wang Lin at nakapikit. Habang nakapikit siya, nagsimulang gumalaw ang pinanggalingan niyang kaluluwa at may lumitaw na vortex sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang dugo ni Dao ay lumipad patak ng patak at tinakpan si Wang Lin. Si Li Qianmei ay parang nalaglag na bulaklak at patuloy siyang nalalanta. Gayunpaman, ang ika-10 taon na ito ay tila napakatagal, mas mahaba kaysa sa nakaraang 9 na taon. Sa ika-9 na buwan, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa rebeltong bato. Nag-isip siya ng napakatagal. Unti-unti siyang bumangon at tumingin sa langit na para bang nakikita niya ang eksena ng dati niyang buhay nang itulak niya ang ibon sa dalampasigan. Marahang umiling si Li Qianmei at kinuha ang kwintas na may jade na nakasabit sa kanyang leeg. Ang jade na ito ay naglalaman ng kanyang kaluluwa sa buhay. Napatingin siya sa rebeltong bato at saka marahang isinabit ang kwintas sa paligid ng rebulto. Kahit sa aking lahat, hindi kita matutulungan sa nakalipas na 3 buwan. Hindi ko ito magagawa. Gayunpaman, kapag ang isang cultivator na pumunta sa larangan ng digmaan sa Demon Sect ay nakilala ng Demon Sect, ang dugo ng kanilang kaluluwa ay kinuha ng isang mataas na elder. Ito ay maiimbak, at sa sandaling sila ay mamatay, maaari nilang baguhin ang kanilang kaluluwa. Pagkatapos ay maaari silang muling magkatawang tao para mag-cultivate muli. Nakilala ako ng Demon Sect at kinuha ang dugo ng aking kaluluwa. Pupunta ako sa Demon Sect para dito. Baka makakatulong ito sa iyo na malampasan ang huling 3 buwan, tumingin si Li Qianmei sa rebulto ni Wang Lin, at pagkaraan ng mahabang panahon, binawi niya ang kanyang tingin. Si Li Qianmei ay naglabas ng 9 na lumilipad na espada at inilagay ang mga ito sa paligid ng lambak upang bumuo ng isang sword formation. Ito ang pinakamalakas niyang kayamanan, at nakatulong ito sa kanya na pumatay ng hindi mabilang na mabangis na hayop sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ilagay ang sword formation, kinagat ni Li Qianmei ang kanyang labi. Sa kanyang mahinang katawan, lumunok siya ng mga tabletas at umalis sa lambak sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Diretso siyang naniningil para sa Demon Sect sa rank 9 na rehiyon. Wala akong masyadong oras, at ang buhay ko Soul Jade ay tatagal lang ng 1 buwan, kaya kailangan kong makuha ito sa loob ng 1 buwan. Kaya lang, hindi madaling makuha ang dugo ng kaluluwa. Si Li Qianmei ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa mga bituin. Hindi niya maalis ang rebulto ni Wang Lin. 3 taon na ang nakalilipas, ang estatwa ay tila sumanib sa ligaw na kontinente. Pagkaalis ni Li Qianmei, hindi na siya bumalik. Lumipas ang huling 3 buwan. Kung wala ang babae sa lambak, ang lambak ay naging mas malungkot. Ang dagandong ng mabangis na mga hayop ay naging mas matindi, at sila ay nagkulong sa lambak. Gayunpaman, kasama ang pagkakabuo ng espada, lahat ng mabangis na hayop na pumasok sa lambak ay nagpakawala ng malungkot na hiyawan at namatay. Ang mga mabangis na hayop ay unti-unting umatras at hindi nang ahas na lumapit. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 araw. Ang jade na iniwan ni Li Qianmei sa paligid ng batong estatwa ni Wang Lin ay nagbigay ng malambot na ningning. Para bang hindi umalis si Li Qianmei at pinangangalagaan niya ang rebeltong bato ni Wang Lin. Hinawakan ng jade ang kanyang init, ang kanyang 10 taon na pagsisikap, ang kanyang puso, at naging puwersa na sinamahan ni Wang Lin. Ang ika-11 araw, ika-12 araw, hanggang ika-20 araw. Kabanata 1286 Paggising. 2. Hindi pa rin bumabalik si Li Qianmei. Para siyang nawala sa mundo at hindi pa nakapunta sa lambak na ito. Ang sword formation at jade ang tanging ebidensya sa lahat ng nangyari. Ang lambak ay ganap na tahimik, at ang estatwa ng bato ay nagliwanag kasama ang jade. Gayunpaman, ang liwanag mula sa jade ay naging mas malabo at parang kandila sa hangin, na tila ito ay mawawala anumang oras. Unti-unting lumipas ang oras. Sa ika-27 araw pagkaalis ni Li Qianmei,
Isang matandang babae na nakasuot ng puti ay dahan-daang dumating sa ligaw na kontinenteng ito na halos walang pinuntahan. Ang matandang babae na ito ay madilim at may hawak na jade sa kanyang kamay. Patuloy niyang tinitingnan ang kanyang direksyon habang siya ay gumagalaw at unti-unting sumasara sa ligaw na kontinenteng ito. Pagkaraan ng isang araw, ang ligaw na kontinente na si Wang Lin ay lumitaw sa fog sa harap ng matandang babae. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ng matandang babae at humakbang pasulong. Siya ay nawala at muling lumitaw sa ligaw na kontinente. Ang banal na pakiramdam ng matandang babae ay kumalat, na inihayag ang kanyang pinakamataas na nirvana shatterer cultivation, at tumawid sa ligaw na kontinente. Nahanap niya agad ang lambak na hinahanap niya. Matapos mahanap ang lambak, ang matandang babae ay gumalaw na parang kulog patungo sa lambak. Umalangaw-ngaw ang mga dumadagindong na dagindong at agad siyang lumitaw sa labas ng lambak na kinaroroonan ni Wang Lin. Ito ang lugar. Sumimangot ang matandang babae at papasok na sana sa lambak nang biglang sumugod ang siyam na espada mula sa lambak at pinigilan siyang makapasok. Neutral ang ekspresyon ng matandang babae, ngunit may bahid ng komplikasyon habang nakatingin sa mga lumilipad na espada. Napabuntong hininga siya habang naghagis ng jade, at agad na hinawakan ng jade ang siyam na espada. Ang jade ay naglabas ng isang kislap ng liwanag at nagbigay ng banayad na aura na pumapalibot sa siyam na espada. Agad na nanginig ang mga espada at sumuko sa paglaban bago naglaho. Nang hindi napigilan ng mga espada, humakbang ang matandang babae sa lambak at nakita ang estatwa ni Wang Lin sa gitna. Nakita rin niya ang jade na nakasabit sa kanyang leeg. Sa pagtingin sa batong estatwa na naging estatwa ni Wang Lin, ang matandang babae ay nagpakita ng isang masalimuot na tingin. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga siya. Li Qianmei, napakalaki ng sakripisyo mo para lang sa lalaking ito. Ang matandang babae na ito ay nangako sa iyo na ihahatid ko ang dugo ng iyong kaluluwa, at tinupad ko ang aking pangako. Ikinumpas ng matandang babae ang kanyang manggas at lumitaw ang isang puwang ng imbakan. Isang kamao na bola ng dugo ang lumipad palabas. Ang bola ng dugo na ito ay hindi mukhang totoong dugo, ito ay mas parang kaluluwa. Matapos itong lumitaw, ikinaway ng matandang babae ang kanyang kamay at pumasok ito sa rebulto ni Wang Lin. Sa sandaling ang dugo ng kaluluwa ay pumasok kay Wang Lin, ang estatwa ay yumanig at isang napakapangit, liwanag ng dugo ang sumikat. Gayunpaman, ang ilaw ng dugo na ito ay walang layuning pumatay. Sa halip, napuno ito ng sigla at 10 taon ng pagsasama. Habang nanginginig ang rebeltong bato, tila may aura na gustong kumawala. Umalangaw-ngaw ang mga kaluskos at malalaking bitik ang lumitaw sa paligid ng mga mata nito. Matapos matulog ng 10 taon, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumagsak ang bato sa kanyang mukha. Mukhang magtatagal pa bago siya tuluyang mag-break out. May pagkalito sa kanyang mga mata. Tila na naginip si Wang Lin, at sa panaginip na iyon, pumasok siya sa isang kakaibang kaharian. Ito ay ang daigdig na kaharian. Gising ka na pala. Isang malamig na boses ang pumutol sa pagkalito ni Wang Lin. Naging sanhi ito ng agarang pagbawi ng mga mata ni Wang Lin. Napatingin siya sa matandang babaeng nakaputi na nakatayo sa di kalayuan. Ikaw. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado habang nakatingin sa matandang babae. Malinaw niyang nakita ang isang pinagmulang kaluluwa sa loob ng matandang babae at lahat ng mga spelling ay kumikislap sa loob ng pinanggalingan na kaluluwa. Sa ilalim ng kanyang mga tingin, ang lahat ng mga spell na iyon ay tila huminto, at kung gugustuhin niya ito, madali niyang makikita ang ugat ng lahat ng mga spelling na iyon. Habang gumagalaw ang kanyang tingin, nakita niya ang isang selyo sa kanan ng puso ng matandang babae. Ang selyong ito ay ginamit para sa pagpapagaling at naroon ang hindi bababa sa 1,000 taon. Bago ang kanyang tingin, lubos na nagbago ang mukha ng matandang babae. Hindi niya namamalayan na napaatras siya ng ilang hakbang at natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang noo. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nakita ng taong ito ang lahat ng kanyang mga lihim. Nagkaroon pa siya ng nakakatakot na ilusyon na kung hilingin ng taong ito, lahat ng kanyang mga spell ay mapapawi sa kanyang memorya. Ang mas ikinatakot niya ay ang healing seal na inilagay sa kanya ng isang mataas na elder ng Demon Sect 1,000 taon na ang nakakaraan ay halos gumuho mula sa kanyang mga tingin. Ito ay sapat na upang baligtarin ang 1,000 taon ng paggaling at maging sanhi ng malubhang pinsala na dinanas niya 1,000 taon na ang nakalilipas upang muling lumitaw. Bagamat siya ay natatakot, ang kanyang pagkatao ay palaging mabangis. Habang siya ay umatras, sumigaw siya, ang matandang babae na ito ay nagmula sa rank siyam na Demon Sect upang dalhin sa iyo ang dugo ng kaluluwa ni Li Qianmei upang tulungan kang magising. Ano ang gagawin mo? Papatayin mo ba ang matandang babaeng ito? Li Qianmei. Nagulat si Wang Lin. Nang makita ng matandang babae ang ekspresyon ni Wang Lin, pinigilan niya ang kanyang takot. Nagpakita siya ng isang malungkot na ngiti at sinabi, Li Qianmei, Li Qianmei, ginawa mo ang lahat ng ito at hindi niya alam ang tungkol dito.
Kalimutan mo na, dinala na ng matandang katawang ito ang dugo ng iyong kaluluwa rito at ibinalik ang iyong pabor. Wala na akong utang sa'yo. Biglang tumalikod ang matandang babae at aalis na sana. Tila nahulaan ni Wang Lin ang isang bagay at mabilis na sinabi, "Kapwa cultivator, mangyaring huwag ka agad umalis." Habang nagsasalita siya, tila nagbago ang batas ng mundo. Nang inig ang matandang babae na nakaputi, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman niyang hindi siya makaalis. Tumingin siya kay Wang Lin at malungkot na sinabi, "Makapangyarihan ka at madali akong patayin. Ngayon ayaw mo akong umalis. Ano ang ibig sabihin nito?" Tumingin si Wang Lin sa matandang babae at dahan daw ang sinabi, "Matagal na akong nakoma at hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sana masabi mo sa akin ng detalyado ang nangyari." Ngumisi ang matandang babae. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, "Gusto mong malaman? Sige, sasabihin ko sa iyo ang lahat. May kilala ka bang babae na nagngangalang Li Qianmei? Hindi mo kailangang sumagot, dapat kilala mo siya. Hindi ko alam kung paano kayo nagkakilala, ngunit alam mo ba na 10 taon na ang nakalilipas, ibinigay ni Li Qianmei ang magandang pagkakataon na maging disipulo ng Demon Sect at tinalikuran ng Demon Sect. Siya ang naging unang tao na umalis sa larangan ng digmaan, para lamang makilala ang isang tao sa Everlasting Sect. Ang Demon Sect ay natural na ayaw nito, at maging ang kanyang Heaven-breaking Sect ay hindi masaya. Kapag naitakda na ang president na ito, natural na hindi nasusunod ang iba sa panuntunang ito. Ang nawala sa kanya ay walang kinalaman sa iyo, at kahit hindi mo alam, hindi ka masasaktan. Nagulat si Wang Lin. Wala talaga siyang alam dito. Nang makilala niya si Li Qianmei sa Everlasting Sect, hindi niya ito sinabi. Alam mo ba na 10 taon na ang nakalipas bumalik si Li Qianmei sa kanyang sekta dahil sa utos ng kanyang guro? Dapat alam mo ito. Alam mo ba na pagkabalik niya, natrap siya agad ng kanyang guro at hindi siya pinayagang umalis ng 3 buwan? Bakit siya bitag sa loob ng 3 buwan? Dahil ang isang tao ay nahaharap sa isang krisis sa buhay at kamatayan. Ang matandang babae na ito ay walang masyadong alam tungkol dito, ngunit sa palagay ko naiintindihan mo. Nanginginig ang isip ni Wang Lin. Natural na alam niya ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa nangyari kay Li Qianmei sa Heaven-breaking Sect. Alam mo ba na upang iligtas ka, pinutol ni Li Qianmei ang kanyang relasyon sa kanyang guro, na parang ama sa kanya, kapalit ng pagkakataong umalis. Siya ay naging isang taong walang sekta o tahanan. Alam mo ba na para magising ka, tinabyunan ni Li Qianmei ang iyong katawan ng kanyang dugo sa nakalipas na 10 taon. Matapos maubos ang kanyang dugo, ginamit niya ang kanyang essence blood, at kapag hindi iyon sapat, ginamit niya ang kanyang sariling domain. Alam mo ba kung gaano kasakit ang lahat ng iyon, ang magpatuloy ng 10 taon at hindi titigil? Alam mo ba na sa 10 taon na ito, bukod sa mga nakaraang buwan, hindi siya umalis sa lambak at sinamahan ka sa buong oras? Alam mo ba nitong 10 taon, hindi lang dugo niya ang ginamit niya, kundi sigla niya, lahat-lahat. Kinain niya ang kanyang buhay upang takpan ka ng dugo at pagkatapos ay naging lubhang mahina. Alam mo ba kapag hindi sapat ang kanyang domain, nagpunta siya sa Demon Sect. Pagkatapos, sa halagang hindi ko alam, kinuha niya ang dugo ng kanyang kaluluwa at hiniling sa matandang babaeng ito na dalhin ito sa iyo. Alam mo ba na kahit umalis siya, iniwan niya ang kanyang soul jade para pakainin ang iyong katawan? Lahat ng ito, hindi mo alam. Hindi mo alam. Tumingin ang babae kay Wang Lin na may malungkot na ekspresyon habang nagsasalita. Ang mga salitang ito ay parang dumadagindong nakulog sa mga tainga ni Wang Lin, at umalingaw ang mga ito sa kanyang katawan. Alam na niya ngayon kung ano ang walang patid na liwanag ng dugo na nagbigay sa kanya ng init sa heaven-defying bead at hindi tumitigil kahit noong nasa daigdig siya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita ang jade sa kanyang leeg. Napakadilim ng liwanag mula rito, at tila anumang oras ay maaaring mawala. Sa hindi malamang dahilan, nang tingnan niya ito, isang maliit na bitik ang lumitaw. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Puno ng kalungkutan ng boses ng matandang babae. Hindi mo alam kung anong klaseng kondisyon ang napagkasunduan niya sa Demon Sect para makuha ang dugo ng kaluluwa niya. Paano mo malalaman? Kung hindi dahil sa nakita kong paglaki niya, na ako ang kanyang nakatatandang kapatid, at pinilit ko siyang sabihin sa akin ang lahat sa Demon Sect, hindi ko rin malalaman. Nag-isip si Wang Lin at mahinang nagtanong, nasaan siya? Nasaan siya? Paanong madaling makuha ang kanyang blood soul mula sa Demon Sect? Umalis siya sa larangan ng digmaan 10 taon na ang nakakaraan at hindi bumalik sa loob ng 10 taon. Siya rin ay pinalaya sa Heaven-breaking Sect. Paanong hindi siya parusahan ng Demon Sect? Kung gusto niya ang dugo ng kanyang kaluluwa, kailangan niyang magbayad ng isang presyo. Upang makuha ang dugo ng kanyang kaluluwa, nangako siya sa Demon Sect na pupunta siya sa pinakamalalim na bahagi ng Spatial Crack Battlefield. Upang dalugarin ang lugar na puno ng mabangis na mga hayop upang makita kung may daanan sa Outer Realm. Kung talagang may daanan sa Outer Realm, paano siya makakabalik ng ligtas?
Kahit nawala, may mga makapangyarihang mabangis na hayop sa kaloob-looban. Mamamatay siya. Hindi pa banggitin, sa sandaling ito, nawalan siya ng karamihan sa kanyang puwersa sa buhay at ang kanyang antas ng paglilinang ay bumagsak ng husto mula sa pag-overdraft ng kanyang buhay. Paano siya makakaligtas? Nais ng Demon Sect na mamatay siya sa larangan ng digmaan upang magsilbing halimbawa. Upang makuha ang dugo ng kanyang kaluluwa, napunta na siya sa larangan ng digmaan sa loob ng Special Crack. Hindi siya papayagan ng mga tao ng Demon Sect na bumalik, kaya ang tanging magagawa niya ay hilingin sa akin na dalhin ang dugo ng kaluluwang ito. Ngayon alam mo na. Hindi niya ako hinayaang sabihin sa iyo, ngunit dahil nagtanong ka, anong karapatan kong hindi sabihin sa iyo? Bakit hindi ko sasabihin sa iyo? Gusto kong malaman mo ang lahat ng ito. Malamig ang boses ng matandang babae at ang bawat salita ay parang isang masakit na saksak sa puso ni Wang Lin. Nanginig ang katawan ni Wang Lin. Ang bato sa kanyang katawan na orihinal na nangangailangan ng ilang oras upang mabali ay marahas na nanginig. Mabilis na kumalat ang mga bitik at bumagsak ito sa isang dumadagandong na dagandong. Ang batong ito ay konektado sa katawan ni Wang Lin. At ngayong bumagsak na ito, napuno ng dugo si Wang Lin. Gayunpaman, paano niya maaalala ang alinman sa mga ito ngayon? Ang stone statue na ginawa niya ay konektado sa ligaw na kontinente. Ngayong gumuho na ang rebulto, ang ligaw na kontinente ay nanginig at agad na gumuho. Umalingaw-ngaw ang mga dumadagandong na dagandong at nagsimulang gumuho ang buong ligaw na kontinente. Isang higanting kanal ang lumitaw, na naging sanhi ng pagkawatak-watik ng ligaw na kontinente. Sa sandaling gumuho ang ligaw na kontinente, si Wang Lin ay sumisingil. Isang malakas na cultivation aura ang kumalat mula sa kanyang katawan. Ang aura na ito ay sapat na malakas para yumanig ang kalangitan. Pagkalabas niya ay tumingin siya sa mga bituin at humakbang. Umabot ang kamay nito at hinawakan ng matandang babae. Pangunahan mo ako. Gusto kong pumunta sa larangan ng digmaan ng Demon Sect. Kalmado ang boses ni Wang Lin, ngunit nagbigay ito ng isang marilag na hindi matatanggihan. Kahit na ang pinakamataas na Nirvana Shatterer Cultivator ay hindi maaaring tanggihan siya. Hindi sila mangangahas na tanggihan siya. Ikaw, nanginginig ang pinanggalingan ng kaluluwa ng matandang babae. Ni hindi siya makagamit ng anumang spells bago ang aura ni Wang Lin. Hindi siya makaiwas at agad na hinawakan ni Wang Lin. Ililigtas ko siya. Kabanata 1287 kahit 10,000 na taong pigilan ako, makikipaglaban pa rin ako. 5 napakasimpleng salita, ililigtas ko siya. Ito ay isang determinasyon, isang katatagan, isang bagay na kailangang gawin ng walang takot sa kamatayan. Matapos marinig ang matandang babae na nakaputi, ang mga salitang ito ay parang kulog, ang mga salitang ito ay parang luha, may mga salitang parang dugo, at ang mga ito ay nakaukit sa puso ni Wang Lin. Kulay dugo ang imprint na ito. Ngunit hindi ito nagbigay ng layuning pumatay, tanging kalungkutan at init. Para bang milyon-milyong kulog ang sumabog sa puso ni Wang Lin, dahilan para magulat siya sa kinalalagyan. Isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang puso, sa kanyang dugo, at sa kanyang kaluluwa. Nangako kang paalisin ako. Ang pamamaalam ni Li Qianmei ay mahina pa ring umalingaw-ngaw sa mga tainga ni Wang Lin. Ang kanyang kahilingan ay hindi gaanong hinihingi. Ang tanging nais niya ay isang palm, isang ngiti ng paghihiwalay, isang pagpapala, upang hindi makalimutan ang isang kasunduan sa kanya. Hindi niya ninakaw ang lugar ni Limuan sa puso ni Wang Lin o papalitan si Limuan. Nagawa lang niya ito dahil sa isang panaginip tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Ito lang ang gusto niya. Ang ganoong babae, isang babaeng nagngangalang Li Qianmei ay tahimik na nagbigay sa kanya ng lahat. Marahil ay hindi siya naghintay ng daan-daang taon tulad ni Limuan o napunit ang puso ni Wang Lin tulad ni Liu Mei, ngunit ginawa niyang nagkasala si Wang Lin sa 10 taon na hindi na niya mababayaran. Nakaramdam ito ng kirot sa puso ni Wang Lin. Kung isang araw ay wala na ako rito, maaalala mo ba na sa iyong buhay, may isang babaeng nagngangalang Li Qianmei na mabilis na dumaan. Ang mga salita ni Li Qianmei ay tila naging walang hanggang pag-iral na gumagala sa puso ni Wang Lin. Kung hindi na ako babalik, sana maalala mo. Kahit na mawawala na ang babaeng ito, ayaw niyang malaman ni Wang Lin ang lahat ng ginawa niya. Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan niyang sabihin sa matandang babae ang lahat para madala ng matandang babae ang dugo ng kaluluwa, wala sana si Li Qianmei. Kung hindi dahil sa detalyadong pagtatanong ng matandang babae kay Li Qianmei matapos makita ang mahinang kalagayan ni Li Qianmei, hindi niya malalaman ang lahat. Ayaw ni Li Qianmei na makonsensya at maawa si Wang Lin pagkatapos niyang malaman ang lahat. Gusto niyang tanggapin niya ang kanyang pag-iral. Hindi niya gusto ang ganitong pagmamahal. Hindi rin niya inaasahan na makakasama niya si Wang Lin hanggang sa pumuti ang kanilang buhok at sila ay namatay. Ang gusto lang niya sa malawak na mundong ito ay maalala ni Wang Lin ang isang babaeng nagngangalang Li Qianmei. Nabuhay man siya o namatay. Ito ay magiging sapat na.
Ang tanging gusto niya ay para sa dalawang tao na maaaring malungkot sa magkaibang dahilan para pareho silang tumingin sa iisang langit. Hanggat ang dalawang tao ay nasa ilalim ng iisang langit, kahit na sila ay pinaghiwalay ng buhay at kamatayan, na pinaghihiwalay ng isang hindi matawid na kanal at distansya, sapat na iyon. Ayaw niyang makalimutan nila ang isa't isa. Ang gusto niya ay pagkatapos nilang mag-cross ang landas, mananatiling malinaw sa kanilang puso ang mga alaala nila sa isa't isa. Ang alaalang ito ay tatatakan at itatago hanggang sa sila ay tumanda. Kapag dumating ang kamatayan, maaari nilang hawakan ang alaala na ito at hindi mag-iisa, at maaari nilang isara ang kanilang buhay sa kawalang hanggan na may isang kontentong ngiti. Ang kanyang kahilingan ay hindi gaanong. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang ulo at tumingin sa madilim na kalangitan. Nakaramdam ng kirot ang puso niya. Ililigtas niya si Li Qianmei, ang babaeng nagbigay sa kanya ng lahat sa nakalipas na 10 taon. Kahit na ang spatial crack battlefield ay maaaring konektado sa Outer Realm. Si Tuo Sen ay nasa Outer Realm, at kapag natapakan na niya ang isang paa sa lugar na iyon, mapapansin siya ni Tuo Sen. Malamang na maharap siya sa panganib. Kahit na sa ngayon ay kailangan niya ng oras para pumasok sa closed-door cultivation para maunawaan kung ano ang natamo niya sa Dao Realm para maabot niya ang ikatlong hakbang na nakakawasak ng langit. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay itinapon ni Wang Lin. Ayaw niyang isipin iyon. Ang alam lang niya ay may babaeng nagngangalang Li Qianmei na nahaharap sa mga panganib na nagbabanta sa buhay. Kung hindi niya ito nailigtas, hinding-hindi siya magiging masaya, dahil may utang siya sa kanya ng 10 taon na mahirap bayaran. Ang simpleng 5 salitang iyon ay naglalaman ng lahat. Sa isang hakbang, nang inig ang langit. Gumalaw si Wang Lin na parang nagniningas na bulalakaw habang umaarangkada siya. Ang matandang babaeng nakaputi ay hawak niya sa kawalan at nawala silang dalawa ng walang bakas. Ang matandang babaeng nakaputi ay tulalang nakatingin kay Wang Lin. Dahil sa bilis ng dagandong na ito, parang napunit ang espasyo. Parang isang malaking espada ang tumutusok sa kalawakan. Ang bilis niyang ikinagulat niya. Naramdaman din niya ang determinasyon ni Wang Lin mula sa bilis na ito. Ito ay isang aura na hindi titigil kahit na 10,000 tao ang gusto siyang patayin. Walang mga transfer array sa rank 3 o mas mababang mga rehiyon. Ang rank 4 na si Soul Sect ay may transfer array sa rank 6 na Celestial Music Sect, na isang sangay ng Everlasting Sect. May transfer array sila sa rank 8 Everlasting Sect. Ang Everlasting Sect ay mayroon ding transfer array para maabot ang rank 9 na rehiyon sa pinakamabilis na posibleng bilis. Kapag nasa rank 9 na region na tayo, sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang Demon Sect. Ito ang pinakamabilis na bilis, ngunit ang mga arrays ng paglipat ay nangangailangan ng maraming pinagmulang kristal, at wala akong sapat. Ang mga transfer array ay hindi karaniwang bukas, at hindi nila pinapayagan ng mga tao na hiramin ang mga ito ng ganoon kadali. Ang mga salita ng matandang babae ay hindi nakakuha ng anumang tugon mula kay Wang Lin. Pagkatapos niyang sabihin ang 5 salitang iyon, tumahimik na siya. Ang katahimikang ito ay lumikha ng isang malakas na presyon na nagpasindik sa matandang babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng panghihinayang sa sinabi nito sa kanya ang lahat. Malabo ang pakiramdam niya na pagkatapos marinig ng kabataan ang lahat ng sinabi niya at sabihin ang 5 salitang iyon, siya ay naging isang Diablo mula sa isang celestial. Ang dumadagandong na dagandong sa kalawakan ay umalingaw na parang baliw habang si Wang Lin ay gumagalaw ng mas mabilis. Kumaway ang kanyang puting buhok at namamaga ang mga ugat sa kanyang mukha. Kahit may humaharang sa kanya, hindi siya atras. Malawak ang rank 2 region, ngunit salamat sa bilis ni Wang Lin, ang fog sa rank 2 region ay napaatras na parang hindi ito ng ahas na lumapit. Ang lahat ng mga hayop na nakatago sa hamog ay umatras. Nadama nila na may isang Diyos ng pagpatay, at kung maglakas loob silang harangin siya, tiyak na mamamatay sila. Ang rank 2 na rehiyon ay lumiwanag nang lumipat si Wang Lin. Isang dumadagandong na dagandong ang dumaan at lumitaw ang isang malaking bitik. Ang crack na ito ay halos hatiin ng rank 2 na rehiyon sa kalahati. Sa bilis na ito, si Wang Lin ay naniningil mula sa rank 2 na rehiyon at sa rank 3 na rehiyon. Pumasok siya sa rank 4 na rehiyon at tumuntong sa kontinente kung saan matatagpuan ang si Soul Sect. Ang si Soul Sect ay isang sangay ng Silent Soul Sect. Dahil ang Silent Soul Sect ay ang pinakamalakas na rank 8 sect, ang si Soul Sect ay palaging nangingibabaw sa rank 4 na rehiyon, at bihirang may nang ahas na guluhin sila. Ang Sect Master ay isang peak Nirvana Scryer Cultivator. Siya ay sapat na malakas upang duminahin ang rank 4 na rehiyon. Ngayon ay gabi na sa kontinente kung saan naruroon ang si Soul Sect. Ang lahat ng mga cultivator ay naglilinang, at maging ang Sect Master ay nakaupo sa loob ng kanyang sekretong silid. Sa sandaling ito, umalangaw ang isang dumadagandong na dagandong at ang buong kontinente ay nanginig. Ang panginginig na ito ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na upang gisingin ang lahat ng mga cultivator.
Binuksan ng sect master ng si Soul Sect ang kanyang mga mata at mabilis na umalis sa secret chamber. Ang mga matatanda ng si Soul Sect ay sumugod din palabas. Sa sandaling lumitaw sila, agad nilang nakita ang pagbuo ng proteksyon na kumikinang ng maliwanag. Napatulala sila habang pinagmamasdan ng pagbagsak ng proteksyon na porma sayon habang pinunit ito ng isang pares ng higanting kamay. Isang figure ang pumasok sa kontinente matapos bumagsak ang formation. Bago sila makapagsalita, isang boses na kasing lamig ng hindi natutunaw na yelo ang umalangaw sa buong mundo. Ito ay nakakasira ng lupa. Buksan ang transfer array at dalhin sa akin ang lahat ng iyong pinanggalingang kristal. Kung hindi, mamatay ka. Sa mga salitang ito, lumitaw ang isang puting buhok na kabataan na may malungkot na ekspresyon. Isang bagay lang ang sinabi ng taong ito, ngunit ang kahulugan ng pangungusap ay natakot sa mga tao ng si Soul Sect. Nang inig ang sect master ng si Soul Sect. Bagamat hindi niya makita ang kultibasyon ng taong ito, hindi madali ang pagpunit sa porma sayon ng proteksyon tulad nito. Matapos marinig ang mga katagang iyon, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at magsasalita na sana. Gayunpaman, sinalubong ng kanyang tingin ang tingin ni Wang Lin. Nanginginig ang isip niya at umubo ng dugo, saka agad namutla ang mukha. Walang nagawa si Wang Lin, sadyang napakahina ng sect master ng si Soul Sect. Nang makilala niya ang mga tingin ni Wang Lin, naging hindi matatag ang kanyang isip at nasugatan niya ang kanyang sarili. Wala itong kinalaman kay Wang Lin. Oo. Magalang na tumugon ng sect master ng si Soul Sect at nagmamadaling lumabas ng walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang gulat ng mga matatanda upang buksan ang hanay ng paglipat at magalang na ibinigay ang lahat ng mga kristal na pinagmulan ng Theed. Hindi siya nag-alinlangan na kung siya ay mabagal o mag-atubiling sandali, ang kabilang panig ay magsisimulang pumatay. Naramdaman niya na ang taong nauna sa kanya ay hindi isang cultivator, ngunit isang primordial beast na bumaba sa mundong ito na may napakalaking layunin na pumatay. Magtatagal bago mabuksan ang array ng paglipat. Sa sandaling ito, ang lahat ng matatanda ay umupo upang pabilisin ang proseso dahil ang Diyos ng pagpatay ay malamig na nakatingin mula sa itaas. Walang oras si Wang Lin para maghintay. Kahit na personal itong buksan ng sect master ng si Soul Sect, aabutin ito ng kalahating oras. Hindi na siya makapaghintay ng ganito katagal. Habang dahan-dahang umaandar ang formation, lumabas si Wang Lin at idiniin pababa ang kanyang kanang kamay. Ang mundo ay nanginig habang ang lahat ng pinagmulan ng enerhiya sa mundo ay nagtipon na parang baliw patungo sa transfer array. Para bang pilit nitong pinapalobo hanggang sa sumabog. Ginamit ni Wang Lin ang paraang ito na seryosong makakasira sa transfer array para mabuksan ito sa isang iglap. Pumasok si Wang Lin at sumunod ang matandang babae. Matapos kunin ang pinagmulang kristal na inihanda ng si Soul Sect, nawala si Wang Lin at ang matandang babae sa loob ng formation. Sa sandaling nawala silang dalawa, nagmula ang mga tunog ng pag-crack mula sa transfer array. Ilang bitik ang lumitaw at bigla itong bumagsak. Kailangan kong umalis kasi nagmamadali ako. Sinira ko ang iyong porma sayon at kinuha ang iyong mga kristal na pinagmulan. Sa hinaharap, ibabalik ko sila sa iyo ng 10 ulit. Ang boses ni Wang Lin ay umalingaw sa mga tainga ng mga cultivator ng si Soul Sect. Kabanata 1288 sikat mula 10 taon nakaraan. Nagkaroon ng transfer array sa isang kontinente sa rank 6 na rehiyon. Mayroong higit sa 10 cultivator na nakaupo sa paligid nito, kabilang ang isang lalaki at babae na nag-uusap sa isa't isa. Minsan ngumingiti ang babae at tumitingin sa lalaki na may nakakaakit na tingin. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kung kasing lakas ng sinabi mo si Lu Zihao, sapat na ang kapangyarihan para patayin ang sect master, elder, at senior disciple ng ating sect, tiyak na paprotektahan siya ng everlasting sect. Paano siya namatay? Junior sister, totoo lahat ng sinabi ko. Sinasabing sinaktan ni Lu Zihao ang God sect at hinabol ng mga ito. Namatay siya sa rank 5 region. Tumawa ang lalaki. Si Lu Zihao ay itinuturing na isang henyo ng Cloud Sea. Sa kasamaang palad, siya ay mayabang at pinukaw ang God sect habang nagsasalita ang lalaki. Ang transfer array na kanilang binabantayan ay nag-activate at nagbigay ng nakakasilaw na ningning. Huminto sa pagsasalita ang lalaki at tumingin. Nagtataka ako kung aling rehiyong mababa ang ranggo ang nagbukas ng hanay ng paglipat. Mayabang ang lalaki. Siya ay isang disipulo ng Celestial Music Sect. Siya ang namamahala sa pagbabantay sa transfer array, at sa tuwing may darating, ireregalo nila sa gwardya ang ilang pinagmulang kristal. Ito ay naging panuntunan sa dagat na ulap. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mas lumiwanag ang array ng paglipat at umabot sa tuktok ang liwanag. Ang mundo ay gumuho, ang hangin ay umuungol, at ang langit ay nagbago ng kulay. Ang walang katapusang dagandong ay nagmula sa transfer array at ang mga tunog ng crack ay umalingaw habang may lumabas na crack sa transfer array. Ang biglaang pangyayaring ito ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga cultivator sa paligid ng transfer array, at lahat sila ay tumayo.
Sigurado silang may lakas ng loob na pilitin ang transfer array na pabilisin ang pagbubukas nito ng ganito. Kapag nasira ang hanay ng paglilipat na ito, wala sa mga sekta na may mababang ranggo ang kayang bayaran ng responsibilidad na ito. Gusto kong makita kung anong sekta ang nang-ahas na maging mayabang. Ang lalaking nagsalita kanina ay naging malungkot. Ikinumpas niya ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang lumilipad na espada. Gamit ang isang punto ng kanyang daliri, ang lumilipad na espada ay bumaril patungo sa transfer array. Gayunpaman, sa sandaling sumara ang lumilipad na espada, isang dumadagandong na dagandong ang nagmula sa hanay ng paglipat. Ang liwanag mula sa transfer array ay lalong lumiwanag at ito ay sumabog. Dalawang figure ang umangkas sa mabituing kalangitan. Ikaw. Magsasalita na sana ang taong gumamit ng lumilipad na espada ngunit agad na tumigil. Nang makalabas ang dalawang figure, malabo niyang nasulyapan ang isa sa kanila. Naging sanhi ito ng malaking pagbabago sa kanyang ekspresyon. Lu Zihao. Ang lalaking ito ay nasa Everlasting Sect at personal na nakita ang napakahusay na laban ni Wang Lin. Personal din niyang nasaksihan ang pagkamatay ng kanyang sect master, head elder, at senior disciple. Hindi pinansin ni Wang Lin ang mga junior na ito. Pagkatapos niyang mag-charge out, umabant siya na lumikha ng isang dumadagandong na dagandong habang siya ay lumipad palayo. Ang pinakamalapit na lugar dito ay ang Celestial Music Sect. Mula doon maaari kang mag-teleport sa walang hanggang sekta. Mapatla ang mukha ng matandang babae habang nakatingin kay Wang Lin ng may takot. Baliw ang taong ito. Baliw. Para mapabilis ang paglipat, hindi man lang siya pumayag na maghintay ng kalahating oras. Pinili niya ang lubhang mapanganib na paraan ng paglalagay ng pinagmulang enerhiya sa hanay ng paglilipat upang gawing instant ang paglipat. Ito ay isang bagay na gagawin lamang ng isang baliw, dahil ang pinakamaliit na pagkakamali ay mangangahulugan ng kamatayan sa loob ng punit-punit na espasyo. Nakaramdam ng matagal na takot ang matandang babae nang maalala ang nangyari sa paglipat. Lubhang madilim ang ekspresyon ni Wang Lin habang umaakyat siya sa mabituing kalangitan. Habang umaalingaw ang dumadagandong na dagandong, sinundan niya ang direksyon ng matandang babae patungo sa Celestial Music Sect. Ginamit niya ang halos buong bilis at gumalaw na parang kulog sa rank 6 na rehiyon. Hindi nagtagal at lumitaw sa kanyang mga mata ang Celestial Music Sect. Ang Celestial Music Sect ay isang rank 6 na sect na may 3 kontinente, at mayroon silang mas malakas na formation. Ang mga ordinaryong tao ay mahihirapang masira. Kahit na ang isang Nirvana Shatterer Cultivator ay mahihirapang magbukas sa maikling panahon at kakailanganing gumugol ng ilang oras. Gayunpaman, kung ang mga cultivator ng Nirvana Shatterer ng Celestial Music Sect ay lumabas upang palakasin ito, ang pormasayon ay magiging mas malakas. Lumakad si Wang Lin sa mga bituin. Siya ay napakabilis na siya ay nagpasimula ng isang dumadagandong na dagandong. Nagkaroon din ng frenzied aura na umaarangkada, na nagpapaalerto sa lahat ng Celestial Music Sect. Ang bagong hinirang na sect master at mga elder ay lumabas lahat sa kanilang closed-door cultivation. Malungkot silang tumingin sa unahan habang nakalutang sa ere. Ang kanilang nakita ay naging sanhi ng malaking pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Lu Zihao. Lu Zihao. Ang Lu Zihao na pumatay sa dating sect master at head elder. Hindi ba ang taong ito ay pinatay ng God Sect? Paanong hindi siya namatay? Sabi na 10 years ago, pinatay ng God Sect ang taong ito sa rank 5 region. Gayunpaman, hindi lamang siya ay hindi patay, ngunit siya ay mas makapangyarihan. Hindi kaya kahit ang God Sect ay hindi kayang pumatay sa kanya. Sa sandaling makita nila si Wang Lin, ang mga tao mula sa Celestial Music Sect na nakakita kay Wang Lin sa Everlasting Sect ay nagkakagulo. Nagulat sila at napuno ng walang katapusang takot at gulat ang kanilang mga mata. Masyadong malalim na nakaukit sa kanilang isipan ang figure ni Wang Lin. Sa kanilang mga titig, hindi huminto si Wang Lin at dumating sa tabi ng transfer array sa labas ng 3 kontinente. Malamig ang kanyang tingin at hindi man lang tumingin sa mga cultivator na nabigla dahil sa kanyang pagdating. Itinaas niya ang kanyang kamay at walang awang idiniin ang pormasayon. Sa sandaling dumampi ang kanyang palad sa pormasayon, nagbigay si Wang Lin ng nakakagulat na aura. Ay collapse mo ako. Umalangaw ang dumadagandong na dagandong sa buong mundo, na naging sanhi ng pagyanig ng 3 kontinente. Marahas na yumanig ang pormasayon at nagsimulang lumiwanag. Umalangaw ang mga kaluskos habang lumilitaw ang 5 bitik sa 5 daliri ni Wang Lin. Ang 5 bitik na ito ay parang 5 mabangis na dragon na mabilis na kumalat at, sa isang kisap mata, natakpan ng buong pormasayon. Ang pormasayon na kahit isang Nirvana Shatterer Cultivator ay mangangailangan ng ilang oras upang masira ay biglang bumagsak at nawasak sa harap ng mga mata ng mga cultivator ng Celestial Music Sect. Isang hindi maisip na epekto ang nagkalat ng ang formation ay nabasag. Nabasag ang pormasayon na parang salamin, at nagkalat ang hindi mabilang na mga fragment.
Ang mga fragment ay naglalaman ng isang malakas na puwersa habang sila ay nakakalat. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat ng Celestial Music Sect cultivator, at mabilis silang umatras sa takot na masugitan ng mga fragment na ito. Isang tao, isang palad. Ang lakas ng isang hakbang ay yumunig sa mundo. Buksan ang transfer array sa Everlasting Sect at ilabas ang lahat ng iyong pinanggalingang kristal. Malamig ang tingin ni Wang Lin sa mga cultivator sa harapan niya. Walang pagkakataong tumanggi. Ang mga salitang ito ay bumaba na parang lakas ng langit at kumalat sa Celestial Music Sect. Nanginig ang lahat ng isipan ng mga cultivator at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tumanggi. Puno ng pawis ang noo ng bagong sect master ng Celestial Music Sect. Tumingin siya kay Wang Lin nang may takot at pagkamangha sa kanyang mga mata. Nasaksihan niya ang kinang ni Wang Lin sa Everlasting Sect at personal niyang nakitang namatay ang dating sect master. Maaaring agad na patayin ng taong ito ang sect master at head elder 10 taon na ang nakakaraan, at kahit ang God sect ay hindi siya kayang patayin. Ngayon, makalipas ang 10 taon, bumalik siya at mas nakakatakot kaysa dati. Ang gayong tao ay hindi dapat magalit. Hindi nagatubili ang sect master ng Celestial Music Sect na magbigay ng sunod-sunod na utos. Ang buong Celestial Music Sect ay nagsimulang i-activate ang transfer array sa Everlasting Sect. Pinili ni Wang Lin ang dalawang transfer array na ito para sa isang dahilan. Ang array ng paglipat ng si Soul Sect ay dalawang paraan, kaya hindi na kailangang i-activate ito ng kabilang panig para magamit ito. Ang rank 6 na Celestial Music Sect bilang isang rank 6 na sect ay may karapatang buksan ng transfer array nang walang pahintulot ng Everlasting Sect sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Siyempre, may limitasyon ang paglilipat na ito. Ang isang paglipat ay hindi maaaring lumampas sa 3 tao, at sila ay mahigpit na tatanungin. Kung walang mahalagang bagay, sila ay mabigat na parusahan. 10 taon na ang nakalipas, ang prestihiyo ni Wang Lin ay nagdulot ng isang alon sa loob ng mga tao na nakasaksi sa kanyang ginawa sa Everlasting Sect mismo. Gayun din, ang 10 taon ay itinuturing na napakaikli para sa mga cultivator. Nang lumitaw siya sa pagkakataong ito, nag-awit siya sa Celestial Music Sect. Pagkatapos ng lahat, ang Celestial Music Sect ay mas pamilyar kay Wang Lin dahil ang kanilang sect master, head elder, at head disciple ay pinatay na lahat ni Wang Lin. Sa sandaling ito, nagsimulang magtrabaho ang buong Celestial Music Sect upang mabilis na i-activate ang transfer array. Mapait na umiyak ang bagong sect master sa kanyang puso. Gusto lang niyang paalisin ang halimaw na ito sa lalong madaling panahon. Natatakot siyang pukawin si Wang Lin, noon, handang patayin ni Wang Lin ang dating sect master, at ngayon ay malamang na pumatay siya muli. Pagkatapos kunin ang bag ng hawak na naglalaman ng lahat ng pinagmulang kristal, humakbang si Wang Lin sa pormasayon kasama ang matandang babae. Laking gulat ng matandang babae sa lahat. Ginugol niya ang lahat ng oras niya sa larangan ng digmaan sa Demon Sect at hindi niya alam kung ano ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Nang makita niya ang nangyari rito, hindi siya makapaniwala sa mga mata niya. Nakikita niya na ang mga elder at ang sect master ng Celestial Music Sect ay tumingin kay Wang Lin na may hindi maisip na takot sa kanilang mga mata. Para bang sinusubukan nilang paalisin ang isang Diyos. Nag-aalala siya tungkol sa pinagmulan ng mga kristal, ngunit nang makita niya ang Celestial Music Sect na nagbibigay kay Wang Lin ng bag, mapait siyang ngumiti. Ang paraan ng pagbibigay ng Celestial Music Sect ng kanilang pinagmulang mga kristal ay parang si Wang Lin ang master ng sekta. Sa isang salita mula sa kanya, natipon nila ang lahat ng kanilang pinagmulang kristal. Natatakot ako kahit na dumating ang Everlasting Sect para humingi ng mga kristal na pinagmulan, ang Celestial Music Sect ay hindi kumikilos ng napakabilis. Malamang na itatago pa nila ang ilan at hindi ibibigay lahat. Pumasok si Wang Lin sa transfer array kasama ang matandang babae at nawala. Ang ganitong uri ng transfer array na direktang napunta sa rank 8 na rehiyon ay hindi nangangailangan ng anumang paghihintay. Sandali lang ang pag-teleport sa Everlasting Sect. Hanggang sa nakita nilang personal na umalis si Wang Lin ay medyo na-relax ang lahat. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang sect master. Nang tingnan niya ang walang laman na transfer array at sirang formation, nakaramdam siya ng matagal na takot. Sa wakas ay pinaalis na namin ang taong ito. Kalimutang hilingin ng lahat ng pinagmulang kristal, kahit na gusto niya ang buong Celestial Music Sect, ibibigay ko sana ito sa kanya sa pag-asang makaalis siya ng mas mabilis. Rank 8 Sect, sa isa sa mga planeta na kabilang sa Everlasting Sect. Biglang lumiwanag ang transfer array doon at naging matindi ang liwanag. Kailangan kong kumuha ng kayamanan mula sa loob ng Everlasting Sect. Lumabas si Wang Lin sa transfer array, pagdating sa Everlasting Sect na kinaroroonan niya 10 taon na ang nakakaraan. Kabanata 1289 ang malakas ay iginagalang. Matapos makapasok muli sa Everlasting Sect, si Wang Lin ay sumulong ng hindi humihinto. Mabilis na sumunod sa kanya ang matandang babae. Dahil sa activation ng transfer array, napansin agad ng mga disipulo ng Everlasting Sect.
Agad na lumipad ang ilan sa mga pinakamalapit na gatekeeper. Gayunpaman, bago sila makalapit, gumalaw si Wang Lin na parang kidlat at tinangay ng mga disipulo ng Everlasting Sect. Ang unos na pinalipad niya ay naging sanhi ng pag-urong ng mga disipulo ng Everlasting Sect at nagsiwalat ng takot. Ang bilis ni Wang Lin ay umabot na sa limitasyon. Nag-teleport siya habang gumagalaw. At sa isang kisap mata, nagpakita siya sa harap ng higanting taluktok ng bundok mula noon. Ito na. Ang gusto ni Wang Lin ay ang Ancient God Sword na naging bundok at pinaghihinalaan niyang gawa ng isang siyam na Star Ancient God. Sa pamamagitan lamang nito ay magtitiwala siya sa pagliligtas kay Li Qianmei mula sa mapanganib na larangan ng digmaan. Walang sapat na oras para mag-isip si Wang Lin. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makuha ang sinaunang Diyos na sandata na ito at kailangan niyang maging mabilis. Mabilis, mabilis. Sa sandaling ito, napapikit siya sa bundok at ikinulong ang kanyang mga kamay sa lupa. Aagawin ko ang bundok na ito, ngunit tiyak na babayaran kita sa hinaharap. Handa akong magbayad ng anumang presyo. Sana kayong mga kapwa cultivator ng Everlasting Sect ay matulungan ako sa pagkakataong ito. Kasabay nito, kumakbang pasulong si Wang Lin at dumaong sa bundok. Hindi siya nagdalawang isip. Sa sandaling lumapag ang kanyang mga paa, ang lahat ng kanyang sinaunang Diyos na kapangyarihan ay naging aktibo. Sa isang iglap, tila nagising ang bundok at isang sinaunang aura ang sumabog mula sa loob. Ang aura na ito ay napakalakas at nanginginig sa langit. Naglalaman ito ng makapangyarihang sinaunang Diyos na aura at biglang umungal. Nagdulot ito ng isang higanting puyaw ng tubig na lumitaw sa labas ng bundok, at ang puyaw ng tubig ay nagsimulang umikot. Sa isang iglap, sumabog ang sinaunang Diyos na aura mula sa bundok. Nayanig ang buong bundok at maging ang lupa ay nanginig. Parami ng parami ang sinaunang kapangyarihan ng Diyos na parang baliw na umagos sa katawan ni Wang Lin mula sa kanyang mga paa. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga sinaunang Diyos na bituin sa pagitan ng mga kilay ni Wang Lin. Bagamat ang kanyang mga sinaunang bituin ay nabasag, ang sinaunang kapangyarihan ng Diyos ay hindi umalis. Nang siya ay naging bato, ang sinaunang kapangyarihan ng Diyos ay bumalik sa kanyang katawan sa isang magulong estado. Ngayon na ang sinaunang Diyos na enerhiya mula sa bundok ay lumundag sa Wang Lin, isang sinaunang Diyos na bituin ang biglang lumitaw. Ilang sandali pa, ang pangalawang sinaunang Diyos na bituin ay kumislap at muling lumitaw. Habang ang sinaunang Diyos na aura na natutulog sa hindi mabilang na mga taon ay pumasok sa katawan ni Wang Lin, umalangaw ang mga popong sound sa kanyang buong katawan. Ang bundok ay nanginig ng mas marahas at ang pinagmula ng enerhiya ng mundo ay nagsimulang gumalaw. Nag-iba ang kulay ng langit at nagkalat ang mga ulap. Para bang isang sinaunang Diyos ang nagpupumilit na imulat ang mga mata sa ilalim ng bundok na ito. Umuungol ito habang nagpupumiglas na makatakas. Lumitaw ang malalaking bitik sa bundok na ito na sinamahan ng mga popong sound. Parang guguho ang bundok. Nalaglag ang mga bato at nabasag ang lupa. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Habang sinisipsip ni Wang Lin ang sinaunang Diyos na aura, 6 na napakalakas na aura ang nagmula sa lahat ng panig, kabilang ang 2 na nagmula sa bundok. Ang 6 na aura na ito ay pawang napakalakas na cultivator sa unang yugto ng Heaven's Blight. Li Jihao. Ikaw pala. Anong ginagawa mo? Isang dagandong ang umalangaw mula sa isa sa 2 aura na nagmumula sa bundok. Siya ay may puting buhok at nakasuot ng itim na damit. Pagkatapos umungol, nakita niya ang ginagawa ni Wang Lin, at nagpahayag siya ng layuning pumatay. Hindi pa nakikita ni Wang Lin ang matandang ito noon, ngunit mula sa antas ng kanyang cultivation, halatang isa siya sa matataas na elder ng Everlasting Sect. Bakas sa mga mata ng matanda ang layuning pumatay habang winuwagayway ang kanang kamay at umalangaw ang kulog. Ang walang katapusang kulog ay lumitaw sa kalangitan, at lahat ito ay hinigop ng kamay ng matanda. Pagkatapos ay bumaril ang 19 na makalangit na bola ng kulog patungo kay Wang Lin. May isa pang tao sa tabi niya. Ang taong ito ay malungkot na tumingin kay Wang Lin. Ito ang Sect Master ng Everlasting Sect. Nang sumara ang 19 na bola ng kulog, biglang tumangala si Wang Lin. Sa sandaling ito, mabilis niyang hinihigop ang sinaunang kapangyarihan ng Diyos mula sa bundok, at biglang lumitaw ang ikatlong sinaunang Diyos na bituin. Kulog. Nagpakita ng kakaibang liwanag ang mga mata ni Wang Lin. Sa sandaling lumabas ang salitang iyon sa bibig ni Wang Lin, ang mga bola ng kulog ay biglang tumigil at nagsimulang manginig. Pagkatapos ay tumigil sila sa pag-atake kay Wang Lin at sinugod ang matandang lalaking nakaitim. Para bang si Wang Lin ang kanilang tunay na Panginoon, ang Panginoon ng lahat ng kulog sa mundong ito. Nagbago ang mukha ng matandang nakaitim. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at nabangga ang mga bola ng kulog. Umalangaw ang isang dumadagandong na dagandong na yumanig sa lahat. Kasamang maglilinang Li, ang aking walang hanggang sekta ay naging mabuti sa iyo. Noon gusto mo ng extreme yin, at ibinigay sa iyo ng matandang ito. Pinatay mo ang Sect Master ng Celestial Music Sect at hindi ko itinuloy ang bagay na iyon.
Inilipat ko pa ang Origin Sect sa rank 7 region. Kahit na nawala ka sa nakalipas na 10 taon at nabalitang patay na, ganoon pa rin ang pakikitungo ng matandang ito sa Origin Sect. Nagpakita ka ulit at orihinal na bisita sana, pero ngayon gusto mong kunin ang bundok ng Everlasting Sect ko. Sa tingin mo ba ay kwalipikado ka na labanan ng aking Everlasting Sect? Tinitigan ng Sect Master ng Everlasting Sect si Wang Lin, at ang kanyang mga salita ay parang kulog. Tahimik na nagmumuni-muni si Wang Lin habang nakatingin sa Sect Master ng Everlasting Sect. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, utang ko ang Everlasting Sect ng malaking pabor at tiyak na ibabalik ang nasa loob ng bundok na ito sa hinaharap. Dahil sa ilang kadahilanan, kailangan kong dalhin ito sa akin. Sa hinaharap, babalik ako at babayaran ko kayong lahat. Ang sinaunang Diyos na aura sa ilalim ni Wang Lin ay gumalaw muli at sumunog sa kanya. Naging sanhi ito ng paggalaw ng kanyang damit, at ang sinaunang Diyos na aura sa loob niya ay lumundag. Ang pang-apat na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nabuo. Pabor. Sino ka sa tingin mo? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magkaroon ng pabor sa Everlasting Sect? Sa tingin mo ba ikaw ang pinuno ng God Sect? Ang matandang nakaitim na naglunsad ng pag-atake ng kulog kay Wang Lin ay sa wakas ay nilabanan ang sarili niyang spell. Medyo namutla ang mukha niya at nanunuya. Sinisingil niya si Wang Lin at ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng selyo. Nagsimulang mabuo ang isang nanginginig na spell at lumilitaw ang lilang kulog sa paligid niya. Lalong lumamig ang Sect Master ng Everlasting Sect. Matapos niyang malaman ng tungkol sa pagkawala ni Wang Lin at dapat na kamatayan, hindi niya pinananatiling ligtas ang Origin Sect tulad ng sinabi niya, ngunit sa halip ay pinananatiling handa silang ibigay sa God Sect. Hindi siya magiging kaaway ng God Sect para sa isang tao, isang branch sect. Higit na hindi protektahan ng maliit na Origin Sect na wala ng halaga. Sa sandaling ito, sumugod din siya at itinuro ang langit. Isang 7 talampakang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang espadang ito ay hugis dragon, at sa sandaling ito ay lumitaw, umalangaw ang dagendong ng isang dragon. Gumalaw silang dalawa sa hindi maisip na bilis at nilapitan si Wang Lin. Sa sandaling dumating ang kanilang spell at dragon sword, itinuro ni Wang Lin ang kanyang kanang hintuturo. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang itim at puting aura, na naging 2 maliit na USA. Kasabay nito, 100,000, 1,000,000, 5,000,000, 10,000,000 sinag ng enerhiya ng espada ang sumabog. Ang 10,000,000 nakasisilaw na sinag ng enerhiya ng espada ay tumakip sa kalangitan. Maging ang The Water ay nasugatan ng 10,000,000 sinag ng sword energy na ito, kaya kamangha-mangha ang kapangyarihan nito. Ito ang pangalawang pagkakataon na lumitaw ito sa kamay ni Wang Lin at bumuo ng isang bagyo. Umalingaw-ngaw ang dumadagendong na dagendong sa buong planeta ng paglilinang. Pati ang fog sa paligid ng planeta ay napaatras na parang takot lumapit. Nang ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay sumugod sa sinag ng enerhiya ng espada, bumagsak ang kulog sa paligid niya. Napaubos siya ng dugo at agad na umatras. Inihayag niya ang isang hitsura ng takot na hindi niya kailanman ipinakita. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Sect Master at pagkatapos ay iwinagayway niya ang Dragon Sword, na lumikha ng hindi mabilang na mga espada. Umalingaw-ngaw ang mga popong sound habang sinusubukan niyang lumaban, ngunit napilitan siyang umatras ng bagyo ng 10,000,000 sinag ng enerhiya ng espada. Hindi niya magawang lapitan si Wang Lin. Ang luzihaw na ito ay napakalakas. After 10 years, mas malakas pa siya. Hindi ko gustong maging kaaway ng Everlasting Sect. Gusto ko lang manghiram ng nasa loob ng bundok. Tiyak na ibabalik ko ito balang araw. Napapaligiran si Wang Lin ng 10,000,000 sinag ng enerhiya ng espada, at ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Iniwasan ng Sect Master ng Everlasting Sect ang sword energy at malungkot na sinabi, bakit dapat ipahiram ito sa iyo ng Everlasting Sect? Bakit ka dapat paniwalaan ng Everlasting Sect? Ang katotohanan na ang The Water ng God Sect ay gustong patayin ako ngunit nabigo at sa halip ay pinilit sa closed-door cultivation na may malubhang pinsala. O ang katotohanan na handa akong gumawa ng isang panata ng dugo. Kinagat ni Wang Lin ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo. Ang dugo ay naging rune na kulay dugo na naglalaman ng pahiwatig ng kaluluwa ni Wang Lin. Ang rune ay lumipad mula sa bagyo ng lakas ng espada at lumutang sa harap ng Sect Master ng Everlasting Sect. Ang mga salita ni Wang Lin ay parang kulog na bumulaga sa isip ng Sect Master ng Everlasting Sect at ng matandang lalaking nakaitim. Ang God Sect The Water ay nabigo na patayin ka. Napabuntong hininga ang Sect Master ng Everlasting Sect at napuno ng hindi paniniwala ang kanyang mga mata. Kalokohan, walang maniniwala sa iyo sa mundo. Walang silbi ang iyong panunumpa sa dugo sa mata ng matandang ito. Ang matandang nakaitim ay 2 beses na umatras kay Wang Lin. Sa kanyang antas ng paglilinang at katayuan, ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon.
Ngumisi siya habang kumikinang ang kanyang mga mata at inabot ng kanyang kanang kamay ang panunumpa sa dugo na ginawa ng dugo ni Wang Lin. Walang awa niya itong dinurog. Ang dugo ron ay gumuho sa isang putok. Agad namutla ang mukha ni Wang Lin, ngunit nanlamig ang kanyang mga mata. Siya ay naging mabait. Ang sinaunang kayamanan ng Diyos na ito ay hindi kabilang sa everlasting sect, at dahil sa everlasting sect, siya ay naging sobrang sinsero, hindi man lang nag-atubiling mag-iwan ng isang panunumpa sa dugo. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay walang silbi. Ang lakas ay nagsasalita sa mundo ng paglilinang. Ang malalakas ay iginagalang, nagliwanag ang mga mata ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang iba pang apat na makapangyarihang aura ay biglang sumara. Ang apat na aura na ito ay apat na matataas na elder ng everlasting sect. Makapangyarihan din silang lahat. Nang makalapit na sila, hindi man lang nila kinausap si Wang Lin, mabilis lang silang nag-shoot ng mga spell patungo kay Wang Lin, na nakatayo sa tuktok ng bundok. Kabanata 1290 isang linya. Ngumisi ang matandang nakaitim habang humakbang palapit at naglulunsad ng spell. Ang mga mata ng sect master ng everlasting sect ay puno rin ng layuning pumatay habang siya ay pumikit. 6 na unang Heaven's Blight Cultivator ang naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Mukhang determinado silang patayin si Wang Lin. Agad na sumigaw ang matandang nakaitim, sinabi niya na ang pinuno ng God sect, ang The Water, ay nabigo na patayin siya. Siya ay lubhang walang katotohanan. Ang taong ito ay nagkasala sa God sect at nakatakas sa isang kalamidad, pagkatapos ay dumating siya upang pukawin ang ating walang hanggang sekta. Dakupin natin siya at ibibigay sa God sect para sa gantimpala. Nakakalangit ang 6 na aura. Ito ay pinagsamang pag-atake ng 6 na unang Heaven's Blight Cultivator. Tanging ang mga nasa ikalawang Heaven's Blight lang ang makakalaban. Lahat ng iba ay mamatay. Nagkaroon ng kislap ng lamig sa mga mata ni Wang Lin at ang 10 milyong sinag ng enerhiya ng espada ay umungol sa paligid niya. Isang malakas na dagandong ang umalingaw habang umaatake ang 6 na elder ng everlasting sect. Sa sandaling ito, parang guguho ang mundo, at ang lupa ay nanginginig ng husto. Ang bundok sa ibaba ni Wang Lin ay lalong gumuho at mas maraming sinaunang Diyos na kapangyarihan ang sumugod sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang mahina, hindi maipaliwanag na aura ang kumalat mula sa panloob na bahagi ng bundok. Parang may nagising na kayamanan at sisisingil na palabas ng bundok. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at gagamit sana ng spell, ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon. Inabot ng kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang bitik sa kanyang storage space. Isang jade ang lumipad at damapo sa kamay ni Wang Lin. Ang jade na ito ay nabuo ng kaluluwa ng buhay ni Li Qianmei. Hindi na ito mainit, at ang bitik dito ay biglang kumalat ng kalahating pulgada. Nabasag na ang jade na ito nang magising si Wang Lin, at ngayon ay mas malaki pa ang bitik. Ang bitik sa Soul Jade ay nangangahulugan na si Li Qianmei ay nahaharap sa isang krisis sa buhay at kamatayan. Kung tuluyang nahati ang Jade, ibig sabihin ay namatay na si Li Qianmei. Labis na nagbago ang ekspresyon ng matandang babae sa tabi niya nang makitang umabot ng kalahating pulgada ang bitik. Puno ng kalungkutan ng mga mata niya. Tinitigan ni Wang Lin ang Jade. Lalong lumakas ang sakit sa puso niya habang lumalawak ang bitik. Sa maikling sandaling ito, naramdaman ni Wang Lin na 10 taon na ang nakalipas. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto sa paglawak ang bitik. Ang Soul Jade ni Li Qianmei ay hindi nabasag ngunit napakahina. Ang mga mata ni Wang Lin ay napuno ng liwanag ng dugo, at isang makabasag lupang na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, na bumubuo ng isang bagyo na nag-uugnay sa kanya sa mundo. Umalangaw-ngaw ang isang dumadagandong na dagandong nang biglang lumitaw ang ika-5 bituin, at ilang sandali pa, lumitaw ang ika-6 na bituin. 6 na star sinaunang Diyos. Isang tunay na 6 na star Royal Ancient God. Gayunpaman, hindi masaya si Wang Lin. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Walang gaanong oras si Li Qianmei, at wala siyang oras na sayangin sa everlasting sect. Sa ngayon ay walang makakapigil sa kanya. Ang 10 milyong sinag ng enerhiya ng espada ay umalingaw habang ang 6 na elder ng everlasting sect ay nagtangkang makapasok kay Wang Lin. Napapaligiran sila ng mga spell na puno ng batas, nakakagulat ang kanilang kapangyarihan. Lahat kayo ay nanliligaw kay kamatayan. Walang awang tinapakan ng kanang paa ni Wang Lin ang bundok. Ang kanyang sinaunang Diyos na kapangyarihan ay naging hindi maisip na lakas at pumasok sa bundok sa pamamagitan ng kanyang mga paa. Mabilis na kumalat ang kapangyarihan, dahilan upang tuluyang gumuho ang bundok. Ang bundok ng everlasting sect ay gumuho. Ang malaking halaga ng alikabok ay sinipa at ang shockwave ay bumuo ng isang bagyo. Si Wang Lin ay orihinal na ayaw gawin ito, dahil ayaw niyang sirain ang bundok. Kaya naman dahan-dahan lang niyang hinihigop ang aura ng sinaunang Diyos at kukunin na lang niya ang kayamanan habang iniingatan ang karamihan sa bundok. Gayunpaman, sa ngayon kailangan niyang wasakin ang bundok para makuha ang nasa ibaba.
Sa sandaling gumuho ang bundok, isang makapangyarihang sinaunang Diyos na aura ang sumugod at pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ang mga popong sound na umalingaw-ngaw sa loob ng katawan ni Wang Lin ay mas malakas kaysa kulog. Mabilis na umikot ang anim na sinaunang Diyos na bituin sa pagitan ng kanyang mga kilay. Habang ang makapangyarihang sinaunang Diyos na aura ay pumasok sa kanyang katawan, maging ang ikapitong bituin ay nagsimulang magkaroon ng hugis. Bagamat hindi pa ito ganap na nabuo ang isang puyo ng tubig. Sa sandaling ito, tumalon si Wang Lin sa hangin at ang kanang kamay ay umabot sa gumuhong bundok. Nag-iba ang kulay ng langit at isang napakalakas na aura ang lumabas mula sa bundok. Ito ay isang sinag ng pulang ilaw, isang pulang ilaw ng dugo. Sa loob ng pulang ilaw ay isang espada na kasing laki ng kamao. Ang espadang ito ay gawa sa dugo, at ang dugo sa loob nito ay umaagos, na nagbibigay ng pulang ilaw na tumagos sa mundo. May sword hymn na naglalaman ng pahiwatig ng pananabik at kagalakan dahil sa paglaya mula sa hindi mabilang na mga taon ng pagsupil. Sa sandaling nahulog ang dugong espada sa kamay ni Wang Lin, naramdaman ni Wang Lin ang koneksyon ng dugo dito. Para bang ang dugong espadang ito ay orihinal na pag-aari niya, noon pa man ay kanya na. Habang hawak niya ang dugong espada, ang nakapalibot na 10 milyong sinag ng enerhiya ng espada ay pinahina ng 6 na tao ng Everlasting Sect. Sa sandaling sumugod sila, ang sinaunang kapangyarihan ng Diyos ni Wang Lin ay sumugod sa espada ng dugo at hiniwa niya ang paligid na ito. Isang malakas na dagandong ang yuminig sa mundo. Imposibleng ilarawan ng hiwa na ito. Maaaring basagin ng hiwa na ito ang langit at lupa. Maaari itong tumagos sa langit at yuminig sa buong buhay. Sa sandaling hiniwa niya, ang matandang nakaitim na pinakamalapit kay Wang Lin ay napuno ng takot habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa madugong gulo. Ang kanyang pinagmulang kaluluwa ay nagpupumilit na umatras at ang kanyang mukha ay napuno ng takot. May isa pang Everlasting Sect Elder sa tabi niya na bumagsak din ng katawan. Ang 4 na iba pa ay umubo ng dugo at umatras na parang baliw. Ang kanilang mga katawan ay tinusok ng liwanag ng dugo at nagsimulang magbuga ng pulang usok pagkatapos. Pagkatapos ang kanilang mga katawan ay mabilis na nalanta at hindi nagtagal ay parang mga bag ng buto. Anong espada? Anong uri ng kayamanan ito? Ano ang antas ng paglilinang ni Lu Zihao? Isang slice. Sa 6 na unang Heaven's Blight Cultivator, 2 ang nawalan ng katawan at ang iba ay nasugatan. Ito ay dahil lamang sa ayaw ni Wang Lin na pumatay. Kung hindi, ang 2 nawalan ng katawan ay hindi na makakatakas. Ang espadang ito ay lubos na nagulat sa lahat at nagdulot ng malaking alon sa kanilang mga puso. Ang katawan ni Wang Lin ay kumandat at pagkatapos ay dinala niya ang tulalang matandang babae diretso sa langit. Ang 6 na tao mula sa Everlasting Sect ay hindi nang ahas na pigilan siya. Babalik ako. Kung nasira man ang Origin Sect, tatanggalin ko ang Everlasting Sect mo sa Cloud Sea. Mamamatay kayong 6. Malamig na nilingan ni Wang Lin ang 6 sa kanila sa ere. Sinubukan niyang maging magalang at tapat. Nanumpa pa nga siya pero walang kwenta lahat. Sa mundo ng paglilinang, lakas ang tanging iginagalang. Ang isang espada at isang linya ay 10,000 beses na mas malakas kaysa sa anumang panunumpa sa dugo.